Ang taong ito na tagapagmana ng isang marangal na industriya ng pagkain ay naghahanap ng isang hindi kilalang chef sa isang liblib na nayon na sa simula ay nagplano na gawin ang lahat para makuha ang recipe ng kalaban. Ngunit hindi sinasadyang napadpad sa taniman ng repolyo ng chef. Hawak ang karit, lumapit ang chef, marahas na hinila ang nanginginig na tagapagmana patagilid upang protektahan lamang ang kanyang repolyo. Si Han Byung-woo ang pangalawang nakababatang master ng nangungunang Korean Food Corporation. Ang kanyang ina ay presidente ng food industry. Ang pinakamalaking pagsisisi ay ang kanyang restaurant ay laging puno ng mga customer, ngunit hindi pa nakakamit ng 3 Michelin star. Ibinigay niya ang responsibilidad na ito sa kanyang 2 anak. Ginawa niya iyon na pamantayan para husgahan ang mga tagapagmana. Upang maglaban para sa posisyon, ang magkapatid ay nagsikap ng husto na magkompetensya. Si Han Byung-woo, na mapagpasya at malupit, ay nakarinig mula sa kalihim na hindi nila nabili ang inihaw na abalon na restaurant. Hindi pumayag ang may-ari ng restaurant at hindi tumanggap ng anumang kondisyon. Tinawag ni Han Byung-woo na walang kakayahan ang kalihim at personal siyang pumunta sa inihaw na abalon na restaurant. Hindi lamang siya mapagmataas at nagpark sa waiting area ng customer, kundi binigyan din niya ang may-ari ng ilang larawan sa harap ng mga customer na naglalantad sa katotohanan na ang may-ari ay iligal na nangungutang. Nagbanta siya na kung ayaw ng may-ari na malaman ng kanyang mga kasosyo at pamilya ang tungkol sa kanyang iligal na gawain, dapat siyang pumayag na ibenta ang tindahan at ibigay sa kanya ang recipe ng pagkain. Dati, gumamit si Han Byung-woo ng parehong mga pamamaraan upang bilhin ang hindi mabilang na malalaki at maliliit na restaurant para lang makuha ang kanilang mga recipe para sa kanyang sarili. Binalaan niya ang executive chef ng kanyang restaurant na nakuha niya ang lahat ng pinakasikat na Korean recipe. Kailangan lang sundin ng chef ang recipe upang matiyak na perpekto ang kulay, amoy at lasa ng pagkain. Ang bagong season menu ay malapit ng ilunsad. Hiniling niya sa chef na gawing perpekto ang pangunahing ulam, ang inihaw na hiwa ng baka na may truffle, upang makamit ang 3 Michelin star. Ang chef ay masigasig na nag-aral at sa huli ay nakagawa ng isang ulam na nagpasya sa kanya. Agad na inanunsyo ni Han Byung-woo na ilalabas bukas ang bagong menu. Ayon sa plano, anuman ang mangyari, kailangan nilang makamit ang 3 Michelin star. Ngunit sa sandaling ito, dumating ang kalihim upang magulat na may isa pang restaurant sa internet na mayroon ding inihaw na hiwa ng baka na may truffle sa menu. Ang ulam na inihanda ng kalaban ay halos kapareho ng sa kanilang restaurant. Naniniwala ang kalihim na ang prinsipyo ng kanilang restaurant ay maging natatangi at ngayon na nangyari ito, dapat nilang itigil ang pagpapalabas ng menu. Hindi pumayag si Han Byung-woo na matalo. Nag-utos siya na manatiling handa ang lahat ng materyales at siya mismo ang haharap sa kalaban upang makuha ang kanilang recipe. Nagmaneho si Han Byung-woo patungo sa Jeonju. Akala niya ay isang malaking restaurant ang kalaban. Elegante at profesional, ngunit matapos magmaneho ng paikot-ikot, natagpuan niya ang lokasyon ng restaurant sa isang liblib na eskinita. Ang restaurant, na pinangalanang Dongchai, ay may kulay abong harapan at walang anumang palamuti. Akala niya ay nagkamali siya ng pinuntahan. Sa pag-aakalang mag-usisa, pumasok siya. Walang tao sa loob ng restaurant. Hinanap niya ito sa lahat ng dako at pagkatapos ay sa likod bahay. Nakita niya ang isang tao na abala sa lupa. Pumasok siya sa hardin ng gulay at tinanong kung nasaan ang may-ari ng restaurant. Nakita siya ng kabilang panig na tumapak sa repolyo at lumapit sa kanya ng paunti-unti, hawak ang karit. Si Han Byung-woo ay patuloy na umurong, nawala ng balanse at tumumba. Sa mahalagang sandali, inabot ng kalaban ang kanyang kamay upang hilahin siya pabalik. Ngunit pagkatapos ay marahas na itinulak siya sa isang bakanting espasyo. Nakita niyang maingat na inayos ng kalaban ang mga repolyo na natapakan niya. Hindi siya sumuko at nagtaas ng boses. Para sa isang repolyo, marahas mo akong itinula. Walang sinabi ang kalaban at pumasok sa kusina upang maging abala. Pagkatapos lamang nito, napagtanto niya na ang babae sa harap niya ay ang may-ari ng restaurant. Inakala niya na ang may-ari ay isang matandang tiyahin, ngunit hindi niya inaasahan na pagtanggal ang babae ng kanyang sombrero sa araw, inilantad niya ang kanyang tunay na mukha. Nabigla siya dahil ang nasa harap niya ay isang bata at magandang babae. Bumalik si Han Byung-woo mula sa pagkagulat, kinuha ang larawan ng inihaw na hiwa ng baka na may truffle, at hiniling sa kanya na maghanda ng isa para sa kanya. Binigyang diin ni Mo Yeon-jo na ang pangalan ng ulam na ito ay Traditional Snow Mountain Town, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na wala silang mga sangkap sa ngayon. Agad na tinanong ni Han Byung-woo kung anong mga sangkap ang kailangan at sasabihin niyang bibilhin niya ito ngayon. Sinabi ni Mo Yeon-jo na kailangan niya ng beef sirloin, at bukod pa rito, dapat ay baka na pinalaki lamang sa Miwa Farm. Ginamit ni Han Byung-woo ang kanyang superpower para bilhin ang lahat ng beef sirloin sa merkado. Pangunahin para sa isang malaking isda na may malawak na lambat. Sa oras na namimili siya, pumunta si Mo Yeon-jo sa poultry farm para bumili ng mga itlog. Walang magawa ang may-ari ng poultry farm na nagsabi na may sakit ang kanyang asawa at hindi siya maaaring magbenta dahil ang mga manok na ito ay nakikinig lamang sa kanyang asawa. Ang iba na pumasok ay malungkot na itinaboy. Hindi pinansin ni Mo Yeon-jo ang paghadlang ng may-ari ng poultry farm at pilit na pumasok sa kulungan ng manok. Ang mga manok ay agresibo, ngunit siya ay mas agresibo pa kaysa sa mga manok. Sa huli, matagumpay niyang pinakalma ang mga manok at kumuha ng isang basket ng mga itlog. Pagbalik sa tindahan, nakita ni Mo Yeon-jo na ang pinto ay puno ng mga paalala para sa upa, tubig at gas. Galit na pinunit niya ang mga papel at isinubo ang mga ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Han Byung-woo ang kakaibang kilos na ito pagdating niya. Inilagay ni Han Byung-woo ang beef sirloin na binili niya sa harap niya para pumili siya. Nagbukas siya ng isa sa maraming kahon ng peke at tinikman ang isang piraso. Kinumpirma niya na ang kahon lamang na ito ang beef sirloin na kailangan niya.
Ngunit ang beef sirloin lang ay hindi sapat. Upang makakuha ng pinakasariwang matsutak mushroom, agad na dinala ni Mo Yeon-jo si Han Byung-woo sa bundok. Nang pagod na si Han Byung-woo at humihingal, nasasabik niyang nakita ang isang matsutak mushroom sa harap niya. Sinabi sa kanya ni Mo Yeon-jo na hindi pa hinog ang mushroom at hindi pa ito oras para anihin. Agad pagkatapos, sa wakas ay nakakuha si Mo Yeon-jo ng isang hinog na matsutake mushroom. Maingat niyang itinaas at pitrotektahan ito. Hindi siya nag-ingat sa kanyang mga hakbang at nadulas patalikod. Mabuti na lang at agad siyang nasalo ni Han Byung-woo, kaya walang malaking sakuna na nangyari. Nadama ni Han Byung-woo na masyadong mahigpit si Mo Yeon-jo sa kanyang mga hinihingi sa lahat ng bagay. Tumingin si Mo Yeon-jo sa matsutake mushroom sa kanyang kamay at ipinaliwanag sa kanya na kapag ang matsutake mushroom ay kinuha mula sa lupa, ang aroma nito ay agad na mawawala, kaya dapat itong panatilihin sa orihinal nitong anyo. Pagbalik sa restaurant, nagsimulang maghanda si Mo Yeon-jo ng ulam ayon sa pagkakasunod-sunod. Pinagmasdan ni Han Byung-woo ang buong proseso at natuklasan na mula sa mga sangkap hanggang sa paraan ng pagluluto. Ito ay ganap na naiba mula sa inihaw na hiwa ng baka na may truffle ng kanilang restaurant. Dinala ni Mo Yeon-jo ang tapos na ulam sa harap niya. Kinain niya ang isang piraso at ang kanyang panlasa ay agad na nakaranas ng matinding kaligayahan. Naniniwala siya na hindi pa siya nakakain ng anumang mas masarap kaysa sa ulam na ito. Hindi lamang niya kinain ang pangunahing ulam, kundi pati na rin ang sarsa. Matapos matamasa ang pagkain, agad siyang nag-alok na bilhin ang restaurant. Nang makita niyang hindi sumang-ayon si Mo Yeon-jo, binago niya ang kanyang diskarte at sinabing maaari siyang mamuhunan upang makatulong na palagin ang restaurant basta't pumayag si Mo Yeon-jo na ibahagi ang recipe. Hindi pumayag si Mo Yeon-jo sa anumang paraan dahil nakita niya na siya ay isang taong makasarili lamang para sa tubo. Hindi niya naunawaan ang pagkain. Kung gaano karaming pagsisikap at katapatan ang inilalagay sa likod ng isang ulam, kung gaano ito kahalaga, hindi niya ito naunawaan. Sumagot si Han Byung-woo na palaging sinasabi ni Mo Yeon-jo na pinapanatili ang kanyang katapatan, ngunit sa huli ay walang kita at walang pera. Hindi niya kayang panatilihin ang lugar kung saan niya inilagay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pagkatapos ng argumento, bumalik si Han Byung-woo na walang dala. Sa sandaling ito, sinalubong siya ng may-ari ng bahay upang humingi ng upa. Binigyan siya ng may-ari ng bahay ng huling isang buwan. Kung mag-delay muli siya sa pagbabayad ng upa, babawiin niya ang bahay. Habang nasa isang dilema si Mo Yeon-jo, naalala niya ang sinabi ni Han Byung-woo at kinailangang aminin na magaling siyang magluto, ngunit hindi magaling sa negosyo. Habang nahihirapan si Mo Yeon-jo, hindi rin maganda ang sitwasyon ni Han Byung-woo. Sa daan pa uwi, nakatanggap siya ng tawag mula sa kalihim. Pinaalala ng kalihim na tingnan ang balita. Binuksan ni Han Byung-woo ang balita upang tingnan ito. Iniulat ng media ang tungkol sa inihaw na abalon na restaurant na binili niya. Iniwan ng may-ari isang suicide note na nag-aakusa kay Mo Yeon-jo na tinakot siya upang makuha ang tindahan. Sa kabutihang palad, ayos lang ang may-ari at nagpapagaling sa ospital. Agad na pumunta si Han Byung-woo sa ospital. Nagplano siyang lumuhod at humingi ng tawad, humihingi ng kapatawaran sa kalaban. Pagpasok niya sa kwarto ng ospital, narinig niya ang may-ari na tumatawag. Masayang sinabi ng may-ari sa kabilang linya na uminom lang siya ng bitamina at kinumpirma na pumasok na ang pera sa kanyang account. Hiniling niya sa kabilang panig na iparating ang kanyang pasasalamat kay Han Seon-woo. Agad na napagtanto ni Han Byung-woo na si Han Seon-woo na tinutukoy ng may-ari ay ang kanyang nakatatandang kapatid. Agad niyang napagtanto na gumagamit ang kanyang kapatid ng masamang taktika upang talunin siya. Agad siyang tumawag sa kanyang ina upang magsumbong at ipaliwanag na wala siyang kasalanan. Ngunit ang kanyang ina ay tumitingin lamang sa resulta at hindi sa proseso. Dahil sa epekto na ginawa niya, bumaba ang presyo ng stock ng kumpanya. Matapos ang boto ng mga shareholder, nagpasya silang tanggalin siya sa posisyon ng direktor. Ang mga restoran na pinamamahalaan niya ay ibinigay din sa kanyang nakatatandang kapatid. Nagreklamo siya tungkol sa kanyang sitwasyon. Pinayuhan siya ng kanyang ina na gamitin ang oras na ito upang mag-isip kung ano ang magagawa niya. Ang kahirapan ay ang oras upang subukan ang kanyang tunay na kakayahan. Pumunta muli si Han Byung-woo sa restaurant na Dongchae. Nagpanggap siyang cool, nagsindi ng sigarilyo at nag-pose sa harap ni Mo Yeon-jo. Ngunit hindi niya inaasahan na si Mo Yeon-jo ay direktang lumapit. Kinuha ang sigarilyo mula sa kanyang bibig at nyurakan ito sa lupa. Inutusan niya itong pulutin ang upos ng sigarilyo. Nalaman ni Han Byung-woo na may utang si Mo Yeon-jo. Ginawa niyang dahilan ang pagtulong sa kanya sa pagbabayad ng utang. Inilabas ang kontrata sa pagbili ng restaurant at kinumbinsi si Mo Yeon-jo na ibigay sa kanya ang restaurant. Patuloy na pinunit ni Mo Yeon-jo ang dalawang kopya ng kontrata na matigas na tumatangging makipagtulungan kay Han Byung-woo. Paulit-ulit na inilabas ni Han Byung-woo ang ilang kopya ng kontrata para pumili siya. Dahil hindi sumusuko si Han Byung-woo, nagbigay si Mo Yeon-jo ng isang kondisyon. Hangga't pumayag si Han Byung-woo na magtrabaho sa kanyang restaurant, maaari niyang isaalang-alang ang pagtanggap sa pamumuhunan. Dahil gusto ni Han Byung-woo na makuha ang recipe upang makapagsimulang muli, walang pag-aalinlangan siyang sumang-ayon sa kondisyon ni Mo Yeon-jo. Ang dalawa ay pumirma sa isang kasunduan na si Mo Yeon-jo ang namamahala sa mga pagkain. Si Han Byung-woo ang namamahala sa negosyo at hindi sila nakikialam sa mga desisyon ng bawat isa. Kinabukasan, natuklasan ni Han Byung-woo si Mo Yeon-jo na lihim na nakikipag-ugnayan sa isang lalaki. Akala niya ay may ginagawa silang iligal na negosyo, ngunit nakita niya na ang hawak ni Mo Yeon-jo ay chili powder. Hiniling ng lalaki kay Mo Yeon-jo na bayaran ng buo, ngunit walang sapat na pera si Mo Yeon-jo. Nabigo ang kanilang negosasyon at nawala kay Mo Yeon-jo ang chili powder. Siya ay nalulungkot at umiyak sa kama. Ito ay isang natatanging, mataas na kalidad na chili powder. Ginamit ni Han Byung-woo ang pagkakataon na
pinaalalahanan siya na palagi siyang pumipili ng mga high-end na sangkap at ang masyadong mataas na gastos ang pangunahing dahilan kung bakit walang kita ang restoran. Maaari itong palitan ng mas murang sangkap upang mapanatili ang lasa at kalidad ng ulam. Matigas na tumanggi si Moyonjo na gumamit ng mababang kalidad na kapalit. Upang mabilis na matuklasan ang sikreto sa pagluluto na pilit na itinatago ni Moyonjo, ginamit ni Han Byung-woo ang dahilan ng paghain ng tauhan at nais niyang ipasok ang kanyang sariling chef sa restoran. Ipinakilala niya ang chef na pinili niya kay Moyonjo. Hindi niya inaasahan na magdadala si Moyonjo ng isang tao mula sa labas at ipahayag na nakahanap siya ng bagong empleyado. Ang taong ito ay nagtrabaho sa isang gukbap na restaurant sa loob ng 15 taon mula sa paghahanda ng mga sangkap hanggang sa paghugas ng pinggan. Siya ay ganap na dalubhasa sa lahat ng gawain sa restaurant at isang mahusay na katulong. Ang plano ni Han Byung-woo ay nabigo. Hindi nagustuhan si Jin Mayong-suk at hindi rin alam ni Jin Mayong-suk kung paano basahin ang muod ng ibang tao. Sinabi niya kay Han Byung-woo na tawagin siyang ate. Tumawa ng pilit si Han Byung-woo at tinawag siyang ate. Hindi sumuko si Han Byung-woo at pinuna si Moyonjo sa pagiging pabigla-bigla sa hindi pag-hire ng magaling na chef na inirekomenda niya at sa pagpili kay Jin Mayong-suk na mukhang walang silbi. Sumagot si Moyonjo na bilang isang manager ng restaurant, wala pa siyang naiambag sa tindahan at wala siyang karapatan na pumuna sa kanya. Nang gagalaiti, sumigaw si Han Byung-woo na bibili siya ng 2 bagong lamesa bukas upang dagdagan ang kapasidad ng restaurant. Pagkatapos niyang magsalita, si Han Byung-woo, natuklasan niyang na-freeze ang kanyang credit card at binawi ng kumpanya ang kanyang kotse. Sa simula ay plano niyang manatili sa isang 5-star hotel, ngunit sa huli ay nakakuha siya ng pagkakataong manatili sa isang maliit na hostel sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanyang suite. Ayaw niyang maliitin siya ni Moyonjo, kaya kung sinabi niyang bibili siya ng bago, gagawin niya ito. Dahil sa matinding pangangailangan, naggangalit siya at isinangla ang kanyang mamahaling relo. Ipinagmalaki niya kay Moyonjo at Jin Mayong-suk ang kanyang tagumpay at tinanong kung paano niya nabili ang mga lamesa. Gayunpaman, tila walang pakialam si Moyonjo. Upang makamit ang isang tagumpay na magpapatingin sa kanya ng naiiba, nakipag-ugnayan si Han Byung-woo sa kanyang mga kasosyo at inanyayahan silang kumain sa restaurant. Alam ng lahat na nahihirapan siya at mataktikang tumanggi sa ilalim ng iba't ibang dahilan. Tanging isang sikat na influencer sa internet ang humiling sa kanya na magpadala ng ilang larawan ng pagkain upang i-post sa social media para sa pag-promote. Masayang inutusan ni Han Byung-woo si Moyonjo na gumawa ng hot stone pot bibimbap at humanap ng magagandang plato para kunan ng larawan. Ngunit naniniwala si Moyonjo na ang hot stone pot bibimbap ay dapat kainin ng mainit at ayaw niyang mag-aksaya ng pagkain para lang sa isang larawan. Muli silang nagtalo. Walang pakialam si Jin Mayong-suk sa pag-aaway nila at nag-focus sa paggawa ng kimchi. Hindi sinasadyang natumba niya ang isang palayok ng kimchi at ang kimchi, kasama ang katas nito, ay kumalat sa buong mesa. Nakita niyang nasira ang lamesa na nakuha niya kapalit ng kanyang mamahaling relo. Nainis na sa pakikipagtalo kay Moyonjo, nagalit si Han Byung-woo. Sumigaw siya at sinisi si Jin Mayong-suk dahil sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Sinisi rin niya si Moyonjo dahil sa hindi pagkuha ng isang mahusay na chef na nagtapos sa isang Amerikanong Culinary Academy at sa hindi pagtanggap ng pag-promote sa pamamagitan ng isang sikat na influencer sa internet. Ang restaurant ay naging ganito dahil sa pagmamataas ni Moyonjo. Galit na tumakas si Han Byung-woo mula sa restaurant. Nagtago siya sa labas ng tindahan ng gulay. Ang mabait na may-ari ng tindahan ng gulay at ang tindahan ng karne ay inalok siyang uminom. Nagreklamo siya sa dalawa na si Moyonjo ay matigas ang ulo at hindi flexible. Inamin ng dalawang may-ari na si Moyonjo ay kakaiba at matigas ang ulo. Ngunit hindi maikakaila na masarap magluto si Moyonjo. Maraming tao ang hindi alam ang pagkakaroon ng restaurant na iyon, ngunit ang mga nakakaalam ay ibinabalik ang kanilang mga anak sa pangalawang pagkakataon. Hindi maikakaila na iyon ay isang masarap at dekalidad na restaurant. Dalawang tao ang naghihikayat kay Han Byung-woo. Ang restaurant ay nais na lumago ng malakas, kaya kailangan nito ang mga tao, tulad ni Han Byung-woo at Moyonjo. Tiyak na alam din ni Moyonjo ang mga bagay na ginagawa niya, hindi ito ganap na walang kabuluhan. Sa ilalim ng payo ng dalawang tao, kumalma si Han Byung-woo at dinala ang mga regalong bagay mula sa may-ari ng tindahan ng gulay pauwi sa restaurant. Nakita niya na ang maruming mesa ay nalinis na at sa counter ay may magandang hanay ng mga plato. Tinapos na ni Moyonjo ang bibimbap sa isang hot stone bowl. Nang soup din ay iniwan para sa kanya ng kimchi pancake. Bilang karagdagan, espesyal na bumili si Moyonjo ng bagong set ng damit para sa kanya na sinabihan siyang hubarin ang kamisa na nakuha niya mula sa may-ari ng hostel. Tinanggap ni Han Byung-woo ang kabaitan ni Moyonjo at ibinigay din ang mga bagay na dinala niya sa bahay kay Moyonjo. Tuwang-tuwa si Moyonjo nang makita niya na iyon mismo ang uri ng chili powder na matagal na niyang pinapangarap. Agad niyang hinangaan ang kakayahan sa pakikipag-usap ni Han Byung-woo. Sa sandaling ito, dinala ng may-ari ng tindahan ng gulay at ng tindahan ng karne ang mga tao para kumain. Ang restaurant ay puno ng mga bisita sa unang pagkakataon. Abot-abala si Moyonjo at ang hidwaan sa pagitan niya at ni Han Byung-woo ay tahimik ding nalutas. Sa abala ng paghatid sa mga bisita. Sa huli, ang tatlong tao ay pagod na pagod at humando sa isasahi. Para ipagdiwang ang pagdami ng mga bisita sa restaurant, dinala ni Moyonjo ang dalawa sa labas para uminom. Gayunpaman, habang papalabas pa lang ang tatlo, isang marangyang kotse ang huminto sa harap nila.
nila. Isang lalaki ang bumaba at pinagalitan si Mo Yeon-jo dahil sa pag-akit niya sa kanyang empleyado. Lumabas na ang lalaking ito ay si Shin Chon-seung, ang mayamang anak ng may-ari ng Gukbap Restaurant. Si Jin Myung-suk, na nagtrabaho sa kanilang pamilya sa loob ng 15 taon, ay lumipat ng trabaho. Napagalitan siya ng kanyang ama at inutusan siyang gawin ang lahat ng makakaya niya para anyayahan si Jin Myung-suk na bumalik. Hinila niya ang kamay ni Jin Myung-suk na gustong dalhin siya. Itinulak siya ni Han Byung-woo sa pamamagitan ng isang kamay at pinaalis si Shin Chon-seung. Nag-enjoy ang tatlong tao sa pagtataas ng baso. Ilang sandali pa, nalasing na sila. Itinali ni Mo Yeon-jo ang kanyang buhok upang hindi ito makahadlang sa pag-inom. Naakit si Han Byung-woo sa maliwanag niyang mukha at hindi mapigilang titigan ang kanyang mga labi. Sa sandaling nagiging malabo ang kapaligiran, nakatanggap si Han Byung-woo ng isang nakakagulat na balita. Nang makita niya na ang chef, sa ilalim ng kanyang pangalan, ay lumipat sa kanyang kapatid. Galit siyang tumawag sa chef, ngunit hindi siya makontak. Nagpadala siya ng voice message sa kanya na sinasabi na siya ay isang taong walang utang na loob. Nang marinig ang mga salitang ito, inakala niya na kinakausap niya ang kanyang kasintahan. Sino ang mag-aakala na sa sumunod na segundo, maririnig niya ang malakas na boses nito? Tiyak na gagawin niya ang lahat upang makuha ang lahat ng mga resepe dito. Ang mga tagahamon sa kanya ay tatalunin. Hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Han Byung-woo. Sa sandaling ito, ang lasing na si Shin Chon-seung ay lumapit at nag-ingay na sinasabi sa kanya na ibalik si Jin Myung-suk. Narinig ni Han Byung-woo ang ingay at agad na sumugod upang tulungan si Mo Yeon-jo. Nakita ni Mo Yeon-jo ang dalawang tao na parang elementarya, nag-aaway, naghihilahan ng buhok at nag-ingay. Hawak niya sa isang kamay ang kamay ni Shin Chon-seung at ibinagsak siya sa sahig. Nagulat si Han Byung-woo sa lakas ni Mo Yeon-jo. Lumapit si Mo Yeon-jo sa kanya at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng mga salita niya. Hindi pa siya nakakasagot, nagsimula ng mag-isip si Mo Yeon-jo sa kanyang sarili. Siguradong ninakaw ng kanyang kapatid ang kasintahan ni Han Byung-woo at dumating siya dito upang pagalingin ang kanyang sugat. Ang nararamdaman ni Han Byung-woo ay tapat din at sumasang-ayon siya na siya ay talagang dumating upang pagalingin ang kanyang mga sugat, ngunit hindi dahil ninakaw ang kanyang kasintahan. Nagkamali si Mo Yeon-jo sa pag-aakala na nahihiya siyang umamin sa harap niya at nagpakita siya ng simpatya sa sitwasyon ni Han Byung-woo. Hindi susuko si Shin Chon-seung at nagbigay ng masasamang salita, sinasabing tiyak na ipapasara niya ang kanilang restaurant. Muling nag-away ang dalawa, naghihilahan ng buhok. Kinaumagahan, habang abala ang tatlong tao sa restaurant, biglang dinala ng may-ari ng bahay ang mga bagong nangungupahan upang tingnan ang bahay. Nilinaw ni Mo Yeon-jo at Han Byung-woo na ang restaurant ay normal na tumatakbo at wala silang intensyon na ibalik ang bahay. Sinabi ng may-ari ng bahay na kumakalat na sa bayan ang chismis at sinasabi ng lahat na malapit nang magsara ang kanilang restaurant. Ang dalawang tao ay nagkakaisang pinaghihinalaan na ang chismis ay galing sa bibig ni Shin Chon-seung. Agad nilang hinubad ang kanilang mga apron at galit na nagtungo upang hanapin siya para magpakita ng katwiran. Gayunpaman, pagkatapos mahanap si Shin Chon-seung, nag-alinlangan si Mo Yeon-jo dahil sa kawalan ng ebidensya at inakala na hindi na ito dapat palakihin pa. Si Han Byung-woo ay kumbinsido na si Shin Chon-seung ang gumagawa nito. Nang makita na hindi umamin ang kabilang partido, nagalit siya at muntik ng manakit. Maagap na pinigilan ni Mo Yeon-jo ang kanyang pagiging pabigla-bigla at sinubukang makipag-usap ng mahinahon. Sino ang mag-aakala na bigla siyang makakatanggap ng tawag mula kay Jin Myung-suk na nagsasabi na ang restaurant ay inireklamo. Dali-dali silang bumalik sa restaurant. Sinabi ng bumbero na may nagreklamo sa kanila na lumalabag sila sa mga batas sa sunog. Bago pa matapos ang inspeksyon sa sunog, dumating ang mga kawani mula sa distrito at sinabi na may nagreklamo sa kanila na wala silang sertipikasyon ng kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Kinuha ni Mo Yeon-jo ang sertipikasyon ng kalinisan at kaligtasan ng pagkain at inihagi sa mesa sa harap ng mga kawani. Ngunit nakita niya ang isa pang kawani na naglalabas ng isang pakete ng chili powder mula sa kusina. Ayon sa regulasyon sa negosyo ng restaurant, ang mga produkto lamang na gawa sa Korea ang maaaring gamitin, ngunit ang paketeng ito ng chili powder ay gawa sa ibang bansa. Ipinaliwanag ni Mo Yeon-jo at Han Byung-woo na sinubukan lang nila ang lasa at hindi pa nila ito ginagamit. Gayunpaman, ang mga kawani ng gobyerno ay nagtatrabaho ayon sa mga tuntunin at nagbigay pa rin ng multa. Kinakailangan si Mo Yeon-jo na magbayad ng multa sa loob ng itinakdang oras. Kinailangan ni Mo Yeon-jo na harapin ang multa. Bago siya umalis, sinabihan niya si Han Byung-woo na huwag magsimula ng gulo. Dahil sa galit, inireklamo ni Han Byung-woo si Shin Chon-seung sa pagtatayo ng iligal na garahe na naging dahilan ng pagsil nito. Nagalit at nawala ng mukha si Shin Chon-seung. Ipinark niya ang kanyang sports car sa harap ng restaurant na hinaharangan ang daan. Hindi naman magpapatalo si Han Byung-woo, kaya humiram siya ng truck mula sa may-ari ng tindahan ng gulay upang harangan ang harap ng restaurant ni Shin Chon-seung. Pagkabalik ni Mo Yeon-jo, mahigpit niyang pinuna ang pagiging bata ni Han Byung-woo na nagdulot ng pagkawala ng mga bisita sa restaurant. Ang mga sangkap na inihanda ay masisira din pinuna niya ang kanyang mga aksyon na hindi para sa restaurant, kundi dahil sa katawa-tawang pagmamalaki. Labis na naapektuhan si Han Byung-woo. Pagod na siyang humandusay sa kama at nangako na hindi na siya makikialam sa anumang bagay ni Mo Yeon-jo. Sa sandaling naisip niya iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jin Myung-suk na nagsasabi na pupunta siya sa gangbang bukas ng umaga. Ang restaurant ay nangangailangan ng soybean paste, ngunit biglang hindi na makontak ang nagbebenta ng soybean paste. Hinala ni Jin Myung-suk na si Shin Chon-seung na naman ang gumawa nito. Sa tingin niya, baka hindi na sila dapat makipag-away sa kalaban at magkaroon pa ng gulo. Matigas ang bibig ni Han Byung-woo, ngunit
malambot ang puso. Kinaumagahan, maaga siyang nag-abang sa bus stop. Sa huli, dumating si Moyeonjo sa gangbang. Sa daan, nakita niyang inaantok si Moyeonjo. Tahimik na umupo si Han Byung-woo sa tabi niya at hinayaan siyang sumandal sa kanyang balikat. Pagdating sa gangbang, nalaman ng dalawa na hindi pala si Shin Chon-seung ang gumawa ng gulo, kundi ang nagbebenta ng soybean paste ay nabalian ng likod at maaari lamang humiga sa kama para magpahinga. Upang makuha ang soybean paste, pagkatapos ng pahintulot mula sa matanda, personal na pumasok sina Moyeonjo at Han Byung-woo sa kusina upang magluto. Sa panahon ng pagtatrabaho, naakit si Han Byung-woo sa pagiging seryoso ni Moyeonjo at palihim na tumingin sa kanya. Nang makuha na nila ang soybean paste, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa daan pabalik. Mabilis na hinila ni Han Byung-woo si Moyeonjo upang magtago sa isang telephone booth sa tabi ng daan. Isang patak ng tubig ang tumalsik kay Han Byung-woo at instinctively niyang hinila siya sa kanyang tabi. Ang dalawang tao ay magkalapit at bumilis ang tibok ng puso ni Han Byung-woo. Hindi siya kumukurap na nakatingin kay Moyeonjo. Gayunpaman, biglang tumunog ang telepono na pumutol sa malabong kapaligiran. Nang malaman na nasusunog ang restaurant, nagmadali silang bumalik. Sinabi ni Jin Myung-suk na basag ang salamin sa harap at naghihinala ang pulisya na sinadya itong sunugin. Ngunit dahil ang lugar sa paligid ay liblib at walang mga surveillance camera, tatagal ang paghahanap sa salarin. Naghihinala si Jin Myung-suk na si Shin Chon-seung ang gumawa nito. Nang makipag-usap siya sa kanyang kapitbahay pagkatapos ng trabaho, nakita niya si Shin Chon-seung na lasing at naglalakad palayo sa direksyon ng restaurant. Agad na nagtungo sina Moyeonjo at Han Byung-woo upang kumprontahin si Shin Chon-seung. Sa harap ng pagdududa, matigas na tinanggihan ni Shin Chon-seung ang paratang. Kinuha ni Moyeonjo ang kanyang telepono na gustong tumawag sa pulis. Sumugod din si Jin Myung-suk at sinabi na may kapitbahay na nakakita kay Shin Chon-seung na nagtatagal sa harap ng restaurant. Sinubukan ni Shin Chon-seung na gumawa ng palusot, ngunit bigla niyang naalala ang nangyari kagabi pagkatapos malasing. Gumamit siya ng bato upang basagin ang salamin at pumasok sa restaurant upang kumuha ng light. Agad siyang natakot at lumuhod upang magmakaawa. Nangako na babayaran niya ang lahat ng pinsala. Hiniling niya kay Moyeonjo na huwag siyang isumbong sa pulis. Ayaw ni Moyeonjo na lumaki pa ang issue, kaya hiniling niya sa kanya na ibalik ang kusina sa dati. Dinala ni Shin Chon-seung ang mga kagamitan, ngunit mula pagkabata ay spoiled na siya. Wala siyang alam sa trabaho. Sa halip, lalo lang niyang ginulo ang mga bagay. Galit na pinagalitan ni Jin Myung-suk si Shin Chon-seung sa pagiging tamad at sanay sa pagpapahirap sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw ibigay ng kanyang ama ang kanyang mana sa kanya. Ang mga salitang ito ay tumama sa sensitibong bahagi ni Shin Chon-seung. Umiyak siya sa pagkadismaya, sinasabing mayroon din siyang mga pangarap noong bata pa siya, ngunit wala siyang magawa dahil palagi siyang pinapagalitan ng kanyang ama na sinasabing huwag gumawa ng mga walang kabuluhang bagay. Kaya niya sinira ang kanyang sarili. Nang marinig ang kanyang mga salita, parang nakikita ni Han Byung-woo ang kanyang sarili sa kabilang panig. Ganoon din siya, matagal na siyang pinapagalitan ng kanyang ina at hindi kailanman kinilala. Upang muling maibalik ang espiritu ni Shin Chon-seung, hinawakan ni Han Byung-woo ang kanyang kamay at tinuruan siyang magtrabaho. Pasensyang ipinapaliwanag ang bawat hakbang. Pinuri ni Moyeonjo ang ginawa ni Han Byung-woo. Upang hikayatin ang lahat, nagluto siya ng jjajangmyeon upang gantimpalaan sila. Tumingin si Han Byung-woo sa malagkit na noodles at nagpakita ng pag-aalinlangan. Sa ilalim ng panghihikayat ni Shin Chon-seung, pilit siyang tumikim ng isang subo, ngunit hindi na siya makatigil. Muli siyang nakuha ng galing sa pagluluto ni Moyeonjo. Sa sandaling ito, ang mabait na may-ari ng tindahan ng gulay ay nagdala ng balita na isang 2 araw na food truck competition ang gaganapin. Ang premyo ay aabot sa 5 milyon Korean won. Kung manalo sila, hindi lang nila magagawang muling palamutihan ang restaurant, kundi makakabili rin sila ng mga bagong mesa at upuan. Kinakailangan lamang na magparehistro bago magnegatibo 6 ng gabi. May 15 minuto na lang bago matapos ang deadline. Dahil sa kakulangan ng oras, pinabagal ni Shin Chon-seung ang lahat. Mayabang siyang nagsabi na kaya niyang maabutan. Siya ay isang tunay na street boy. Hindi naniwala si Han Byung-woo, ngunit sumakay sa motorsiklo ni Shin Chon-seung. Sa daan, nag-speeding si Shin Chon-seung at kumanan, dumaan sa mga shortcut at nag-sharp turns. Eksaktong 6 ng gabi, nakarating sila sa rehistro. Hinarangan niya ang empleyado na aalis na. Dali-dali namang pinuna ni Han Byung-woo ang registration form at ipinasok ito sa registration box nang hindi napapansin ng kabilang partido. Nag-enjoy ang dalawa sa kanilang matagumpay na pagbabalik. Tuwang-tuwa si Shin Chon-seung dahil sa wakas ay matagumpay niyang natapos ang isang bagay. Kinuha niya ang lighter at sinindihan ang sigarilyo. Naalala niya ang mga eksena kagabi. Naalala niya lang na pumasok siya sa restaurant at kinuha ang lighter. Ngunit hindi niya maalala kung sinindihan ba niya ang kahit ano. Sa sandaling ito, hindi pa rin niya alam na ang tunay na arsonist ay ibang tao. Pagbalik niya sa restaurant, hindi inaasahang nakita ni Han Byung-woo ang chef na si Jang Yaung-hae. Naakit ng kanyang kapatid, nag-aalala siya na ang kanyang paglitaw ay magdudulot kay Moyeonjo na maghinala sa kanyang tunay na layunin ng pagdating dito. Mabilis niyang pinalaya si Jang Yaung-hae, ngunit hindi inaasahang nakita siya ni Moyeonjo. Sa harap ng tanong ni Moyeonjo, nagmadali si Han Byung-woo at nagsinungaling na si Jang Yaung-hae ay kanyang dating kasintahan. At sa malakas na boses, nagkunwari siyang pinapaalis ang isang mapilit na dating kasintahan. Binanggit niya na nakakain niya ang kanyang pagkain, kasama siya at nadidiri siya at pagkatapos niyang magsalita ay kumindat siya. Nakita ni Jang Yaung-hae ang sitwasyon ni Han Byung-woo at sinadya niyang pahirapan siya. Tinanong niya si Moyeonjo sa harap niya kung alam niya ang tunay na mukha ni Han Byung-woo. Nagsalita si Moyeonjo at sinabi na siya mismo ang mag-alam tungkol dito at hindi na kailangang mag-alala ang kanyang
dating kasintahan. Ang pagtatanggol ni Mo Yeon-jo ay nagdulot ng pag-iisip ni Han Byung-woo ng malalim. Hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Sa gabi, humiga siya sa kama at binalikan ang mga alaala. Ang eksena kung saan tinatrato siya ni Mo Yeon-jo na parang pag-aari niya sa harap ni Jang Young-hae at ang eksena kung saan nagtago sila sa ulan sa tabi ng daan. Ang kanyang puso ay bumibilis at hindi niya ito mapigilan. Ito ang dahilan kung bakit kinumpirma niya na gusto niya si Mo Yeon-jo. Hindi alam ni Mo Yeon-jo ang kanyang iniisip at nagsimula siyang mag-concentrate sa paghahanda ng pagkain para sa food festival. Pumunta ang dalawa upang bumili ng mga sangkap. Ang mga tao ay patuloy na gumagalaw at ang pagkain habang naglalakad ay ang katangian ng food festival. Nais ni Mo Yeon-jo na gumawa ng isang bagay na madaling dalhin at kainin. Ngunit pagkatapos maglibot sa palengke ng matagal, hindi pa rin niya naisip kung ano ang gagawin. Si Han Byung-woo ay hindi nasisiyahan dahil tinanggihan niya ang marangyang seafood ingredients na iminungkahi niya. Kumakain siya at sinabi na kung gusto niyang maging madali, mas maganda kung gumawa na lang ng kimbap. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng ideya kay Mo Yeon-jo. Nagpa siya siyang gumawa ng simple at madaling kimbap. Iminungkahi ni Han Byung-woo na magdagdag ng kaunting tuna, sea urchin at iba pang mamahaling sangkap. Inakala ni Mo Yeon-jo na ang mga pagkain na ito ay maganda ngunit hindi praktikal. Mas magandang gumawa na lang ng pinakasimpleng kimbap. Sa huli, dumating si Jin Mayong-suk sa lugar ng food festival upang palamutihan ang food truck. Nakita niya ang pansamantalang, luma at bulok na inupahang food truck ng mayamang anak na lalaki. Hindi ito maikukumpara sa mga magagarang pinalamusyan na food trucks ng mga kalapit na store. Sinabi niyang ang kanyang food truck ay nasa retro style at sa totoo lang ay napakatibay. Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak ang bumper. Ang dalawang tao ay nagsisikap na linisin ang food truck upang panatilihin itong malinis at maayos. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating din sina Mo Yeon-jo at Han Byung-woo dala ang mga sangkap. Naganyak si Han Byung-woo na galugarin ang food festival. Nakita niya na ang kanyang sariling kumpanya, ang Moro, ay isang bagong sponsor. Nagpunta siya upang hanapin ang taong namamahala upang makipag-usap. Biglang dumating ang kanyang kapatid at sinabi na ang pag-sponsor ng food festival ay naaayon sa pananaw ng kumpanya. Alam ni Han Byung-woo na ang kanyang kapatid ay isang tao na hindi gustong umalis ng Seoul. Ngunit ngayon ay nag-sponsor siya ng food festival sa isang liblib na bayan na ang layunin ay talunin siya. Tinukso niya ang kanyang kapatid. Sinasabi na sa halip na mag-isip tungkol sa kanya, mas magandang itaas ang premyo para sa unang gantimpala. Hindi pumayag ang kanyang kapatid. Agad niyang itinaas ang premyo mula sa 5,000,000 won hanggang 1,000,000,000 won. Pag-alis niya, hindi niya nakalimutang sabihin sa kanyang kapatid. Naalala niya na ang kanyang restaurant ay sumasali rin sa kompetisyon. Kung gusto niyang manalo, kailangan niyang magsikap ng doble. Nakita ni Han Byung-woo ang 5 chef team na pinamumunuan ni Jang Young-hae na dumating upang lumahok sa kompetisyon. Sumama pa ang kanyang sekretarya kay Jang Young-hae upang tulungan siyang lumahok sa kompetisyon. Ito ay dahil sa gabing bago nito, iginiit ni Han Byung-woo na mas mahusay ang pagluluto ni Mo Yeon-jo kaysa sa kanya. Kaya, determinadong makipagkompetensya siya kay Mo Yeon-jo upang matukoy kung sino ang mas mahusay. Ngayon, ang kalabang koponan ay may mahusay na kagamitan at maraming katulong. Upang magbigay ng lahat ng kanyang makakaya, ginamit ni Han Byung-woo ang kanyang credit card upang bumili ng karne ng baka, licorice, at iba pang mga sangkap, naghahanap ng paraan upang gawing kakaiba ang kanilang kimbap. Pagkatapos ay ipinahayag ng EC na opisyal na nagsimula ang food festival. Ang mga bisita, pagkatapos nilang makatikim, ay maaaring bumoto para sa kanilang paboritong restaurant. Kung sino ang may pinakamaraming boto, siyang mananalo. Nang makita na punuan ang ibang mga food truck at maraming tao ang nakapila, ngunit walang dumadaan sa kanilang food truck, hindi na mapakali si Han Byung-woo. Sa sandaling ito, dumating ang isang streamer habang nagla-livestream sa harap ng kanilang food truck. Sinamantala ni Han Byung-woo ang pagkakataon na makita siya sa kamera at agresibong nag-promote ng kanilang restaurant. Pagkatapos ay hinimok niya ang streamer na bumili ng isang bahagi ng kimbap. Hindi na maubos-ubos ang papuri ng streamer sa lasa ng kimbap. Sa ilalim ng kanyang pag-promote, maraming tao ang naakit na dumating. Ang kanilang food truck ay unti-unting nakapila. Pagsapit ng gabi, naubos na ang pagkain ng Mo Yeon-jo team. Sila ang unang food truck na nakatapos sa gawain at nagsara. Magkayakap na nagdiwang sina Kim Yeon-suk at Jeon Si-heon. Tuwang-tuwa din sina Han Byung-woo at Mo Yeon-jo at nagyakapan. Sa kabilang banda, sa panig ni Jang Young-hae, dahil sa masyadong matagal ang paggawa ng binti ng bibe, nawala ng pasensya ang mga naghihintay na customer. Isa-isa silang pumunta sa ibang mga food truck. Nalito si Jang Young-hae. Pagkatapos ay nakita niya si Han Byung-woo na nagtaas ng singboard na inihanda niya at mayabang nadilaan siya para asarin siya. Sa gabing iyon, tiniyak ni Jang Young-hae kay Han Seon-woo na bukas ay dobleng pagsisikap ang gagawin niya upang manalo kina Han Byung-woo at sa iba pa. Pero sa hindi inaasahan, publikong sinigawan siya ni Han Seon-woo na walang hiya at sinabi na hindi niya pinahintulutan siyang sumali, kundi sa pilitan siyang sumali at ngayon ay sinisira niya ang kompetisyon. At wala siyang karapatan na maging isang master ng Korean cuisine. Galit na sinigawan ni Jang Young-hae si Han Seon-woo na isang bastos at sinabi na sa simula ay nag-aksaya siya ng maraming lakas para kumbinsihin siya na umalis sa restaurant ni Han Byung-woo para sa kanya. Ngunit ngayon ay patuloy niya siyang tinatapak-tapakan at minamaliit. Kumpara sa matinding alitan sa pagitan ng dalawa, napakaganda ng atmosfera sa panig ni Mo Yeon-jo at Han Byung-woo. Umalis si Mo Yeon-jo sa restaurant para maghanda ng mga sangkap para bukas at aksidenteng nakakita siya ng lighter sa sahig ng kusina. Akala niya ay kay Han Byung-woo ito, kaya sinigawan niya si Han Byung-woo na huwag manigarilyo malapit sa restaurant.
Ipinaliwanag ni Han Byung-woo na hindi siya naninigarilyo sa restaurant kamakailan. Maingat niyang pinag-aralan ang marka sa lighter at tila may nalaman siya. Kinabukasan, ang 4 na tao ay puno ng kumpiyansa na bumalik sa food festival. Gayunpaman, bago pa man sila makapagsimula, nakita nila si Han Seon-woo na nag-imbita ng isang sikat na singer para suportahan ang food truck ni Jang Yaung-hae. Naakit ang lahat. Si Han Byung-woo ay pumunta upang kumprontahin si Jang Yaung-hae. Sinabi ni Jang Yaung-hae na hindi siya ang naghanap ng singer. Agad na naintindihan ni Han Byung-woo na iyon ay plano ng kanyang kuya. Bumalik siya sa food truck. Ang 4 na tao ay nakasimangot sa pag-aalala. Upang matalo ang food truck ni Jang Yaung-hae, kailangan din nilang mag-isip ng bago. Sa sandaling ito, si Shin Chon-seung. Inilabas ni Shin Chon-seung ang kanyang pamanang non-alcoholic rice wine at iminungkahi ang isang diskarte. Bumili ng kimbap at makakuha ng libreng non-alcoholic rice wine. Pagkatapos tikman, sina Mo Yeon-jo at Han Byung-woo ay nasakop ng lasa ng non-alcoholic rice wine. Habang nagpapangalan ang 4 sa combo, ang streamer na kumain ng kimbap kahapon ay dumating. Hindi niya makalimutan ang masarap na lasa kahapon at nais niyang umorder ng isa pang bahagi ng kimbap. Agad na gumawa si Han Byung-woo ng isang advertising board na bumili ng kimbap at makakuha ng libreng non-alcoholic rice wine. Sa ilalim ng promosyon ng streamer, mas maraming customer ang dumating sa food truck. Nagtrabaho ang 4 ng buong lakas. Sina Jin Myung-suk at Shin Chon-seung upang madagdagan ang benta ay nagsinungaling na. Sina Han Byung-woo at Mo Yeon-jo ay bagong kasal. Upang kumita ng gatas para sa kanilang anak, nagbebenta sila sa labas. Binigyan nila ang kanilang anak ng palayaw na kimbap upang mapanatili ang mga customer. Hinayaan na lang ni Han Byung-woo ang kasinungalingan at nahihiyang tumingin kay Mo Yeon-jo. Buti na lang at hindi nagpakita ng pagtutol si Mo Yeon-jo. Nang maubos na ulit ang mga sangkap, malapit na ring matapos ang food festival. Sina Han Byung-woo at ang iba pa ay puno ng kumpiyansa sa bilang ng mga boto. Kaba sila habang nakaupo sa ilalim ng entablado, naghihintay na ipahayag ng ifi ang nanalo. Gayunpaman, ang nakagulat sa kanila ay ang nanalo ay ang koponan ni Jang Yaung-hae, na ibig sabihin ay ang restaurant ng kuya niya. Ang kanilang restaurant ay nanalo lamang ng pangalawang gantimpala. Nais ni Shin Chon-seung na magbasag ng mga bagay sa galit, ngunit pinili ni Mo Yeon-jo na harapin ang realidad. Bagaman walang 1-0, 0-0-0, 0-0-0-1 ang pangalawang gantimpala, sapat na ito upang muling ayusin ang kusina, kaya siya ay nasiyahan. Hinarang ni Han Byung-woo ang kanyang kuya na aalis na. Nahulaan niya na minanipula ni Han Seon-woo ang mga boto sa likod. Galit niyang sinigawan si Han Seon-woo dahil sa pagtarget sa kanya at patuloy na gumagamit ng mga mapanirang pamamaraan at sinunog pa ang restaurant. Napagtanto niya na ang lighter ay pag-aari ng kanyang kuya. Hindi inamin ni Han Seon-woo ang paratang at sinara ang pinto ng kotse at umalis. Bumalik si Han Byung-woo sa food truck at nakita si Mo Yeon-jo na nakikipagtawanan sa mga bata. Si Jang Yaung-hae naman ay bumubulong sa isang tabi na mga probinsyano. Agad niyang binalaan si Jang Yaung-hae. Siya ay nakikipag-usap ng mas magalang. Sinadyang tuksuhin ni Jang Yaung-hae, gusto mo ba si Mo Yeon-jo? Nautal na iniba agad ni Han Byung-woo ang usapan. Lumapit siya kay Mo Yeon-jo at dahan-dahang tinanong kung bakit hindi siya umuwi kasama si Jin Myung-suk. Nahihiyang sinabi ni Mo Yeon-jo na naghihintay siya na samahan siya nito. Ang mga bata ay muling pumalibot. Biglang hinawakan ni Mo Yeon-jo ang kamay ni Han Byung-woo at tumakbo. Nagulat siya sa simula, ngunit pagkatapos ay ngumiti at hinayaan siyang hilahin siya patungo sa pintuan ng restaurant. Nang binitiwan niya ang kanyang kamay, may kaunting panghihinayang pa siya. Tiningnan ni Han Byung-woo ang basang pawis ni Mo Yeon-jo at sa wakas ay hindi na niya itinago ang kanyang damdamin. May gusto na siya sa isang tao at iyon ay si Mo Yeon-jo. Pagkatapos magsalita, kusang hinalikan ni Han Byung-woo si Mo Yeon-jo. Nagulat si Mo Yeon-jo sa simula, ngunit agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinunod ang dikta ng kanyang puso. Gayunpaman, ang matamis na sandali ay biglang naputol nang dumating sina Jin Myung-suk at Shin Chon-seung. Nagulat si Mo Yeon-jo at agad na itinulak si Han Byung-woo. Sinubukan niyang itago ang mapanlinlang na kilos sa pagitan nila. Tinukso ni Jin Myung-suk at Shin Chon-seung na ang dalawa ay masyadong mabilis ang pag-unlad at nagtawanan na ilang araw pa lang ang nakalipas ay hindi sila nagkakasundo at ngayon ay umabot na sila sa yugto ng pagyakap at paghalik. Umiti si Han Byung-woo at patuloy na tumitingin kay Mo Yeon-jo. Nais niyang malaman kung nararamdaman din niya ang parehong bagay, umaasa na maaaring umabante ang kanilang relasyon. Ngunit ang nakakadismaya sa kanya ay si Mo Yeon-jo ay seryosong pinigilan ang pagbibiro ni Jin Myung-suk at Shin Chon-seung. Ngunit mariing ipinahayag na ang halik ay isang pagkakamali lamang at hindi na dapat pag-usapan pa. Si Han Byung-woo ay nasaktan at biglang nalungkot. Sa sandaling ito, pumasok ang isang mag-asawa para magkonsulta. Ang babae ay isang Pranses. Si Han Byung-woo, na dating nag-aral sa ibang bansa, ay matatas sa pakikipag-usap sa kanya sa wikang Pranses. Sina Jin Myung-suk at Shin Chon-seung, sa tabi, ay labis na humanga kay Han Byung-woo. Nang umalis ang mga customer, mabilis na nagtanong ang dalawa tungkol sa hiling ng mga customer. Sinabi ni Han Byung-woo na nais ng mag-asawa na mag-book para sa susunod na araw. Bago pa man siya magpatuloy, biglang sinabi ni Mo Yeon-jo na hindi sila maaaring tumanggap ng booking. Sinabi niya na malapit nang magpakasal ang mag-asawa at ang mga magulang ng babae ay lilipad mula sa France, ngunit hindi makakain ang kanyang ina ng Korean food at parehong pamilya ay hindi sinusuportahan ang kanilang transnasyonal na kasal. Napagtanto lamang ni Han Byung-woo at ng dalawa pa na marunong din si Mo Yeon-jo ng wikang Pranses. Naniniwala si Mo Yeon-jo na hindi pa tapos ang
paglilinis sa kusina at ang pagtanggap ng mga dayuhang customer nang biglaan ay magiging masyadong malaki ang pressure. Nais niyang tangguhan ang booking. Sinuri ni Han Byung-woo ang mga benepisyo ng pagtanggap sa buong restaurant para sa booking. Sa isang araw, maaari silang kumita ng isang linggong kita. Kung parehong pamilya ay gusto ang kanilang pagkain, hindi lamang nito mapapabilis ang kasal na ito, kundi tataas din ang reputasyon ng restaurant. Sina Jin Myung-suk at Shin Chon-seung ay parehong sumang-ayon sa ideya ni Han Byung-woo. Napilitang sumunod si Mo Yeon-jo. Sa gabi, nag-overtime si Mo Yeon-jo upang pag-aralan ang panlasa ng mga Frances na customer. Nang lumabas siya para magpahangin, nakita niya si Han Byung-woo na lasing at nakabaluktot sa pintuan. Nang makita siya ni Han Byung-woo, hinabol niya siya at tinanong kung bakit niya sinabing ang halik nila ay isang pagkakamali, pagkatapos ay malakas siyang umamin ng pag-ibig. Nais niyang makilahok ng husto sa buhay ni Mo Yeon-jo. Tiniyak niya na sa restaurant, hindi maapektuhan ang trabaho ni Mo Yeon-jo. Hiniling niya na bigyan siya ng pagkakataon na makipag-date pagkatapos ng trabaho. Pagkatapos ng date, at pagkatapos magpa siya kung ipagpapatuloy o hindi ang kanilang relasyon. Bago siya umalis, pinili niya ang petsa ng kanilang date pagkatapos ng kanilang pag-entertain sa mga French customer. Upang tanggapin ang mga customer na may bagong itsura, nag-order si Han Byung-woo ng mga uniforme. Ang apat na tao ay nagpalit ng kanilang damit na puno ng kumpiyansa at naghanda na sa trabaho. Ngunit hindi inaasahan ni Mo Yeon-jo na hahanapin siya ng kanyang dating kasintahan. Sa sandaling ito nang makita niya ang kanyang dating kasintahan, biglang bumalik ang mga lumang alaala. Noong panahong iyon, nagtatrabaho silang dalawa sa isang French restaurant sa Japan. Ang kanilang relasyon ay matamis at matatag. Ngunit isang pagkakamali sa paghahanda ng pagkain ang naging sanhi ng malaking pagkalugi sa restaurant. Nang hinanap ng chef ang responsable, hindi naglakas loob ang kanyang dating kasintahan na umako ng responsibilidad. Si Mo Yeon-jo ay kusang umako ng responsibilidad para sa kanya, na humantong sa kanyang pagiging pinaalis. Ang pag-alala sa panahong iyon ay nagpaiyak kay Mo Yeon-jo. Matapos siyang kumalma, pumayag siyang makipag-usap ng maayos sa kanyang dating kasintahan. Si Han Byung-woo ay nagsiselos at ayaw na mapag-isa ang dalawa. Kasama niya sina Jin Myung-suk at Shin Chon-seung at nakinig sila sa labas. Ibinigay ni Jin Myung-suk ang mga litratong nahanap niya kay Han Byung-woo upang tingnan. Pinaghihinalaan niya na ang dating kasintahan ay hindi simple. Nang makita ni Han Byung-woo ang mga larawan at sertipiko, nalaman niya na si Mo Yeon-jo ay nagtapos sa isang nangungunang culinary school sa Amerika. Ang pagdating ng dating kasintahan ay nakapaggulo sa isipan ni Mo Yeon-jo at nagdulot din ng krisis kay Han Byung-woo. Nag-aalala siya na hindi makalimutan ni Mo Yeon-jo ang nakaraan, ngunit nagpadala pa rin siya ng mensahe upang paalalahanan siya na magpakatatag at tanggapin ang mahalagang customer. Kinabukasan, dumating ang mag-asawa kasama ang kanilang mga magulang sa restaurant. Si Mo Yeon-jo at Jin Myung-suk ang namamahala sa mga pagkain. Sina Han Byung-woo at Shin Chon-seung ang namamahala sa paghahatid. Dahil parehong hindi sumasang-ayon sa transnasyonal na kasal, ang mga magulang sa magkabilang panig ay umupo ng may malamig na ekspresyon. Ang kapaligiran ay seryoso at tensyonado. Dinala ni Han Byung-woo ang pagkaing pinag-aralan ng mabuti ni Mo Yeon-jo. Ang magkabilang panig ay tumikim at walang tigil na nagpuri. Nang makita na nabasag ang awkward na kapaligiran, mabilis na nag-translate si Han Byung-woo upang tulungan ang komunikasyon. Pagkatapos ng ilang palitan, binitiwan ng mga magulang sa magkabilang panig ang kanilang paghihinala at magkasamang nagtuos upang magdiwang. Nagsaya ang mga bisita at host. Matapos ang pagkain, taimtim na pinasalamatan ng grupo si Mo Yeon-jo para sa pagkain at si Han Byung-woo para sa serbisyo. Sila ay lubos na nasiyahan sa restaurant. Matapos ihatid ang mga bisita, pinaalalahanan ni Han Byung-woo si Mo Yeon-jo na huwag kalimutan ang kanilang date. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang dating kasintahan. Nag-alala si Han Byung-woo na magbabago ang isip ni Mo Yeon-jo at nais niyang paalisin ang dating kasintahan. Ngunit sinabi ni Mo Yeon-jo sa kanya na umalis muna at nangako na makikita siya bago magnegatibo siyam, 0-0. Pagkatapos umalis ni Han Byung-woo, ipinahayag ng dating kasintahan ang kanyang intensyon na makipagbalikan kay Mo Yeon-jo at bumalik silang dalawa sa Japan. Si Han Byung-woo ay naghihintay na may kaba, natatakot na magkabalikan si Mo Yeon-jo at ang kanyang dating kasintahan. Buti na lang at hindi nagtagal ay nakita niya si Mo Yeon-jo na dumating para sa kanilang date. Dinala niya si Mo Yeon-jo sa maingat na inayos na rooftop upang manood ng pelikula. Ang kapaligiran ay awkward ngunit pinong, lalo na nang lumitaw ang isang eksena ng halikan sa pelikula, lalo pa itong nagpalito sa dalawa. Pagkatapos ng pelikula, tinanong ni Mo Yeon-jo si Han Byung-woo kung bakit hindi siya mausisa tungkol sa kanya at sa kanyang dating kasintahan. Nagkunwari si Han Byung-woo na maluwag sa loob at sinabing kung nais ni Mo Yeon-jo na sabihin, kusang loob siyang magsasabi sa kanya. Inamin ni Mo Yeon-jo na siya ay isang ulila na inabandona sa isang templo sa paanan ng bundok noong bata pa siya. Ang kanyang mga alaala sa pagkabata ay puro templo at mga monghe. Paglaki, nagustuhan niya ang pagluluto. Pagkatapos magtapos sa isang culinary academy sa Amerika, pumunta siya sa isang French restaurant sa Japan. Doon niya nakilala ang kanyang dating kasintahan. Ang kanyang dating kasintahan ay napakabait sa kanya. Nagustuhan din niya ang kabilang panig. Nang malaman niya na nais ng dating kasintahan ni Mo Yeon-jo na bumalik siya sa Japan, kinakabahang tinanong ni Han Byung-woo ang kanyang iniisip. Bumiti si Mo Yeon-jo, mas gagalingan pa niya ang pagpapatakbo ng dongche. Hindi niya isusuko ang lahat ng mayroon siya. Agad na nakahinga ng maluwag si Han Byung-woo. Gayunpaman, nang dumating siya sa restaurant
restaurant kinabukasan, sinabi sa kanya ni Jin Myung-suk na nag-iwan si Moyeon-jo ng isang piraso ng papel at pumunta na sa Japan. Isinulat ni Moyeon-jo sa papel na pansamantalang ipinagkakatiwala niya ang kusina kay Jin Myung-suk at sinabi kay Han Byung-woo na hintayin ang kanyang tawag. Sa huli, gumuhit siya ng isang tela. Sina Han Byung-woo at ang dalawa pa ay sinundan ang hugis upang hanapin ang tela. Nakita nila ang mga patakaran ng negosyo ng Dongche doon, na may kumpletong mga bagay na dapat tandaan. Bukod pa rito, mayroon ding isang recipe book. Umaasa si Moyeon-jo na habang wala siya, si Jin Myung-suk ay maaaring magluto ayon sa mga recipe upang mapanatili ang operasyon. Kaya pala, bago umalis ang dating kasintahan, tinawagan niya si Moyeon-jo at sinabi na ang chef na pinakaiginagalang niya ay malubhang may sakit at umaasa siya na makita siya sa huling pagkakataon. Sumakay sa eroplano sina Moyeon-jo at ang kanyang dating kasintahan papunta sa Japan. Nagpasya si Han Byung-woo na gumawa ng isang tagumpay habang wala si Moyeon-jo upang siya ay tumingin sa kanya sa ibang paraan. Nakakalungkot, hindi sanay si Jin Myung-suk sa pagluluto. Kahit nasundin niya ang mga recipe, ang pagkain ay hindi kasing sarap ng kay Moyeon-jo, na nagresulta sa pagkadismaya ng mga customer. Ang bawat mesa ay may tirang pagkain. Nawala ng pag-asa si Han Byung-woo nang makita ang magulong restaurant. Sa sandaling ito, biglang dumating ang kanyang kalihim. Sa harap ni Jin Myung-suk at Shin Chon-seung, nagsinungaling ang kalihim na si Han Byung-woo ay kanyang kababayan at partikular na dumalaw sa kanya ngayon. Nang silang dalawa lang, sinabi ng kalihim na si Jang Yaung-hae na hinikayat ng kanyang kuya ay sinibak at bumalik na sa restaurant ni Han Byung-woo upang talunin si Han Seon-woo. Nais ng kalihim na sundin ang orihinal na plano upang makuha ang recipe ng Dongche. Sa ganoong paraan, ang restaurant ni Han Byung-woo ay tiyak na makakakuha ng 3 Michelin stars. Ang pagkuha ng orihinal na recipe ay ang orihinal na intensyon ni Han Byung-woo sa pananatili sa Dongche. Ngunit pagkatapos makasama si Moyeon-jo, nagbago ang kanyang isip. Ngayon, nais na lang niyang patakbuhin ang Dongche kasama ang lahat. Upang hindi makuha ng kalihim ang gusto niya, lihim na itinago ni Han Byung-woo ang recipe book mula sa mesa patungo sa drawer. Pagkatapos, nakipagtulungan siya kay Shin Chon-seung na hindi gusto ang kalihim at nilasing nila ito upang matulog ng 3 araw at 3 gabi malayo sa Dongche. Inilabas ni Shin Chon-seung ang kanyang eksklusibong lihim na inuming alak at pinainom ang kalihim hanggang sa ito ay bumagsak. Nang matapos ni Han Byung-woo ang pag-aayos para sa kalihim, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Moyeon-jo na nagsasabing ligtas siya. Maraming gusto siyang itanong, ngunit narinig niya mula sa kabilang linya ang dating kasintahan na tinatawag si Moyeon-jo. Agad na pinutol ni Moyeon-jo ang tawag. Hindi na makalma si Han Byung-woo at agad na nagpasya na pumunta sa Japan para hanapin si Moyeon-jo. Unang-una, ikinulong niya ang kalihim at ipinagbawal ang pagpasok nito sa Dongche. Pagkatapos, sinabihan niya si Shin Chon-seung na pamahalaan ang restaurant para sa kanya. Nang maayos na ang lahat, agad siyang lumipad patungong Japan. Si Moyeon-jo, na nauna nang dumating sa Japan, ay agad na pumunta sa ospital upang bisitahin ang dating chef. Nakakalungkot, hindi na siya nakilala ng dating chef. Ang dating malakas at makapangyarihang chef sa kanyang alaala ay naging isang mahinang pasyente. Hindi matanggap ni Moyeon-jo ang nangyari at tumakbo siya palabas ng silid. Sinabi ng kanyang dating kasintahan na mahigit 1 taon nang hindi kumakain at umiinom ang dating chef. Umaasa siya na magluluto si Moyeon-jo ng isang pagkain para sa dating chef. Tutal, ang dating executive chef ang pinakagusto sa kanyang pagluluto. Pumunta si Moyeon-jo sa Lemuria Restaurant kasama ang kanyang ex-boyfriend kung saan siya dating nagtrabaho. Lahat ng alaala ng lugar ay bumalik sa kanyang isipan. Sinalubong ng restaurant ang mga hukom mula sa isang ahensya ng rating. Nag-utos ang executive chef. Ang bawat ulam ay naugnay sa reputasyon ng Lemuria. Ang bawat isa ay dapat magbigay ng kanilang makakaya upang makamit ang 3 Michelin star. Nag-isang lutuin si Moyeon-jo at ang kanyang ex-boyfriend ang parehong ulam at inihain ito para sa mga hukom upang matikman. Gayunpaman, pagkatikim ng mga hukom ay agad nila itong niluwa. Sila ay nabigo at ang reputasyon ng restaurant ay nasira. Natuklasan ng executive chef ang problema sa isdang puffer sa mga sangkap at nagalit. Nagsimulang magtanong si Moyeon-jo at ang kanyang ex-boyfriend kung sino ang may gawa nito. Nang makita na hindi nangahas ang kanyang ex-boyfriend na panindigan ito, kusa na si Moyeon-jo na umako ng responsibilidad at nagbitiw sa trabaho. Dahil dito, nakipaghiwalay siya sa kanyang ex-boyfriend. Gayunpaman, ilang taon ang lumipas, ang kanyang ex-boyfriend ay wala pa ring lakas ng loob na umako ng responsibilidad. Sa eroplano, hiniling pa niya na huwag sabihin ni Moyeon-jo ang totoo sa harap ng dating executive chef sa dahilan na ayaw niyang guluhin siya. Pagkatapos ng paglilibot sa restaurant, ipinaliwanag ng ex-boyfriend na siya ngayon ang executive chef at papalitan niya ang dating executive chef bilang may-ari ng restaurant. Binalaan siya ni Moyeon-jo na huwag maging masyadong sakin. Hindi madaling maging isang executive chef at may-ari ng restaurant ng sabay. Inimbita siya ng kanyang ex-boyfriend na bumalik at tulungan siya upang bigyan siya ng pagkakataon na maitama ang kanyang mga pagkakamali. Dahil naniniwala siyang walang kinabukasan ang binuksan niyang Jomche. Hindi pa nakasagot si Moyeon-jo nang dumating si Han Byung-woo at sumigaw at pinagalitan ang kanyang ex-boyfriend. Para sa kanya, mas maganda ang Jomche kaysa sa Lemuria ng 1,000 beses. Pinagalitan naman ni Moyeon-jo si Han Byung-woo sa biglaan niyang pag-alis sa restaurant. Malakas na sinabi ni Han Byung-woo na hinahanap niya si Moyeon-jo dahil namimiss niya ang pagluluto nito ng paboritong ulam ng executive chef. Pumunta si Moyeon-jo at ang kanyang ex-boyfriend sa pamilihan upang maghanap ng mga sangkap. Ayaw ni Han Byung-woo na magkasama silang dalawa kaya't nagpumilit siyang sumama sa likurang upuan. Nag-aagawan ang dalawang lalaki sa paligid ni Moyeon-jo. Ang isa ay gustong balikan ang nakaraan. Ang isa ay nais na lumayo
pa. Mula sa pamilihan, ang tatlo ay nag-inom ng sama-sama. Nang pumunta si Moyeonjo sa banyo, nagkaroon ng matinding sagupaan ang dalawang magkaribal. Ipinagmalaki ng ex-boyfriend na nakipag-date siya kay Moyeonjo sa loob ng 3 taon at kilalang-kilala niya siya. Bumawi si Han Byung-woo, sinabi na kahit 3 o 35 taon, ang nakaraan ay nakaraan na. Sumagot ang ex-boyfriend, sinabi na pinangalanan ni Moyeonjo ang restaurant na Jeongche dahil nangako silang magbubukas ng isang restaurant na tinatawag na Jeongche sa labas ng Seoul. Naging masama ang pakiramdam ni Han Byung-woo sa katotohanan ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jang Yaung-hae. Hiniling ni Jang Yaung-hae na tingnan niya kaagad ang larawan. Nang binuksan ito ni Han Byung-woo, nakita niya na ito ay isang larawan ng ex-boyfriend. Ito ay dahil bumalik si Jang Yaung-hae sa restaurant ng kanyang kapatid upang kunin ang kanyang mga gamit. Aksidenteng nakita ni Han Byung-woo sa computer na may mungkahing pagsasanib ng morto at lemuria. Pagkatapos matanggap ang larawan, nahulaan niya na gustong gamitin ng kanyang kapatid ang lahat ng paraan upang kontrolin ang morto. Kung magtagumpay siya, mawawalan siya ng pwesto sa morto. Sa sandaling iyon, nakita niya si Moyeonjo at ang kanyang ex-boyfriend na masayang nag-uusap. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon at gumawa siya ng isang desisyon. Pagkatapos umalis sa bar, pumunta si Han Byung-woo at Moyeonjo sa isang noodle shop sa tabi ng kalsada para kumain. Napansin niya ang may-ari na gumagawa ng isang hindi karaniwang ulam na sea urchin noodles. Kaya nagtanong siya ng ilang katanungan. Binanggit ng may-ari na ang paraan ng paggawa ay itinuro sa kanya ng kanyang kaibigan na chef. Sa kasamaang palad, sa tuwing darating ang kanyang kaibigan, palagi niyang binabanggit na hindi ito tulad ng ginawa ng batang iyon. Na-realize ni Moyeonjo na ang kaibigan na binanggit ng may-ari ay ang executive chef at ang batang binanggit ng executive chef ay siya. Noong taon na iyon, gusto niyang pagandahin ang pagkain para sa mga empleyado, kaya idinagdag niya ang natirang sea urchin sa ramen noodles. Nakatanggap siya ng hindi inaasahang papuri mula sa mga empleyado. Noong panahong iyon, hindi siya pinuri ng executive chef. Sa kabaligtaran, pagkatapos niyang umalis, palagi niyang hinahanap ang lasa sa kanyang alaala. Iminungkahi ni Han Byung-woo na gumawa siya ng sea urchin noodles para sa executive chef. Marahil, ang lasa na matagal na niyang hinahanap ay makakatulong sa paggaling ng kanyang sakit. Bago maghiwalay, hinalikan ni Moyeonjo si Han Byung-woo upang pasalamatan siya sa pagiging kasama niya at sa pagbibigay sa kanya ng suporta at lakas. Hindi makapaniwala si Han Byung-woo sa lugar kung saan siya hinalikan at tumawa ng walang katapusan. Mahal na mahal niya si Moyeonjo at gusto niya itong maging masaya. Hindi niya gagawin ang pagnanakaw ng mga recipe o anumang bagay na makakasakit kay Moyeonjo. Pagkatapos magpaalam kay Moyeonjo, pumunta si Han Byung-woo sa kanyang ex-boyfriend upang isiwalat ang kanyang lihim. Gusto niyang ibenta ang Lemuria restaurant sa morto at tinanong niya kung ano ang totoong dahilan. Gusto niya talagang bumalik si Moyeonjo. Alam ng ex-boyfriend na siya ang pangalawang henerasyon na may-ari ng pamilyang morto at hinulaan niya na sadya siyang nagpapanggap na mababa ang antas. Ang kanyang pagiging malapit kay Moyeonjo sa buong araw ay tiyak na may nakatagong layunin. Sa kabilang dako, maagang pumunta si Moyeonjo sa pamilihan upang bumili ng sariwang sea urchin. Si Moyeonjo ay orihinal na nakipag-usap na sasama kay Han Byung-woo, ngunit hindi siya dumating at hindi rin siya makontak. Matapos bilhin ang mga sangkap, bumalik si Moyeonjo sa Lemon Han Beer Restaurant upang magsimula sa trabaho. Sa sandaling iyon, nagmamadaling dumating si Han Byung-woo. Napapahiya niyang binangga ang basurahan at kumalat ang basura sa sahig. Habang nililinis ni Moyeonjo ang basura, nakita niya ang maraming itinapong gamot. Nagtataka siya at pagkatapos ay dali-daling dumating ang kanyang ex-boyfriend na may nag-aalalang mukha at itinago ang mga gamot na iyon. Sinabi niya na mga gamot niya iyon. Matapos ang isang abalang araw, dinala nila ang sea urchin noodles na natapos na nila at inilagay sa harap ng dating executive chef. Nang matikman niya ang pamilyar na lasa, agad niyang tinawag ang pangalan ni Moyeonjo. Hinawakan ni Moyeonjo ang kamay ng dating executive chef at humingi siya ng tawad sa ulam na naging dahilan ng pagbibitiw ni Moyeonjo noong taong iyon. Alam niya na hindi ito kasalanan ni Moyeonjo, ngunit hindi niya ito pinagtanggol. Dahan-dahang pinatahimik ni Moyeonjo ang executive chef, sinabi na tapos na ang lahat. Nakalaya na siya at nabubuhay ng maayos ngayon. Nang makita ng ex-boyfriend na bumalik na sa dati ang executive chef, pinalabas niya ang lahat sa kwarto. Sinabi na may gusto siyang sabihin sa kanya. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang ex-boyfriend sa kwarto. Ibinigay niya sa lahat ang papel ng paglilipat ng pagmamay-ari. Idineklara na siya ang magiging executive chef at may-ari ng restaurant, kukunin ang Lemuria at ibebenta ang restaurant sa morto. Ang ex-boyfriend ay nagdahilan na ginawa niya ito para sa dating executive chef. Inilantad ni Moyeonjo ang kanyang kasinungalingan. Nalaman pala niya na ang mga gamot na itinapon niya ay sa dating executive chef. Nagduda si Moyeonjo na tinapon niya ang mga gamot nang hindi nagpapaalam upang makuha ang restaurant. Nagdahilan ang ex-boyfriend na ayaw ng executive chef na makaramdam ng pagkalito dahil sa gamot, kaya sinabi niyang itapon niya ang gamot. At ang pagbebenta ng restaurant ay para sa mga empleyado. Kasalukuyang nalulugi ang restaurant at hindi kayang magbayad ng sweldo. Kung hindi ito sasama, kailangan nilang magsara. Ano man ang sabihin ng ex-boyfriend, naniniwala si Moyeonjo na para ito sa kanyang sariling kapakinabangan. Sa sandaling ito, sinabi ni Han Byung-woo na tahimik sa buong oras sa ex-boyfriend na kinansela ang pagsasanib. Tinawagan ni Han Byung-woo ang kanyang ina kagabi, hiniling na tulungan siyang bumalik sa kanyang dating posisyon. Pagkatapos ay lumipad siya pabalik sa South Korea upang pigilan ang pagsasanib ng morto at Lemuria bilang isang shareholder. Dahil sa kabiguan ng plano, nagalit ang ex-boyfriend at nawala ng mukha. Wala na siyang sinabing anuman at agad na sumugod kay Han Byung-woo. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Nagalit si Moyeonjo at lumapit upang itulak si Han Byung-woo palayo. Ang dating executive chef
chef sa kwarto ay nagsalita upang pigilan ang kaguluhan at hiniling sa lahat na pumasok sa kwarto. Hinawakan ng dating executive chef ang kamay ni Moyonjo at tinanong siya kung nahanap na niya ang pagkain na gusto niyang lutuin. Pagkatapos ay tinawag niya ang ex-boyfriend upang lumapit. Inakala ng ex-boyfriend na papagalitan siya, ngunit sa halip ay niyakap siya ng dating executive chef ng mahigpit. Sinabi niya na siya ay tulad niya na nag-aalala sa kinabukasan ng Lemuria. Hanggat magkasama silang mag-iisip ng paraan, malalagpasan nila ang lahat ng hirap. Ang ex-boyfriend ay puno ng kahihiyan at umiiyak sa tabi ng kama. Matapos bumalik ang dating executive chef sa dati, nagpa siya si Moyonjo na bumalik sa South Korea. Bago siya umalis, muli niyang tinanggihan ang pagnanais ng kanyang ex-boyfriend na manatili siya. Sa pagtingin sa kanyang ex-boyfriend na naghihintay sa kanya sa niebe, sinabi niya na pananatilihin niya sa kanyang puso ang mga alaala ng nakaraan kasama ang kanyang ex-boyfriend. Pagkatapos, iiwan niya ang nakaraan at magpapatuloy sa hinaharap. Sa pagbabalik na biyahe, ang lahat ay nakatulog sa balikat ni Han Byung-woo. Naramdaman ni Han Byung-woo na napakatamis nito. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na tinulungan niya siyang bumalik sa kanyang dating posisyon. Siya ay may utang na loob sa kanyang ina. Sa wakas ay bumalik na sila sa Jomche na matagal na nilang inaasam. Magkasama silang yakap ni Jin Mayong-suk na masayang-masaya. Nagrereklamo si Jin Mayong-suk na hindi dumating si Shin Chon-siu para magtrabaho. Ang kababayan ni Han Byung-woo na dumating para tumulong ay umalis din ng walang sinasabi. Naalala ni Han Byung-woo na nasa loob pa ng bodega ang sekretaryo na nagpapanggap na kanyang kababayan. Nagmamadali siyang pumunta sa bodega upang tingnan. Gayunpaman, ang nakakulong sa loob ay hindi ang sekretaryo, kundi si Shin Chon-siu. Sinisi ni Shin Chon-siu ang kanyang sarili sa pagkahulog sa patibo. Nang dinala niya ang pagkain sa sekretaryo, nagtulungan ang sekretaryo at si Jang Yaung-hae upang ikulong siya sa loob. Nang ma-realize ni Han Byung-woo na si Jang Yaung-hae ay nakapasok sa Jomche, agad siyang nakaramdam ng masama. Agad siyang bumalik sa Jomche upang tingnan kung ligtas ang receipt. Ngunit nakita niya na nawala na ang receipt book. Upang pigilan si Jang Yaung-hae na magnakaw ng receipt, tinawagan niya si Jang Yaung-hae habang nagmamaneho pabalik. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Jang Yaung-hae ang kanyang telepono at sadyang hindi ito sinagot. Dahil sa araw na iyon, may darating na Michelin Diamond Judge sa restaurant upang kumain. Plano niyang gamitin ang receipt ni Moyonjo upang matulungan ang restaurant na manalo ng 3 Michelin star at sa parehong oras, patunayan ang kanyang kakayahan. Nagmamadali si Han Byung-woo na bumalik sa restaurant sa ilalim ng kanyang sariling pangalan. Pag-alis ng Michelin Diamond Judges, nakuha ni Jang Yaung-hae ang nagkakaisang papuri mula sa mga hukom salamat sa ulam sa receipt ni Moyonjo. Nang ma-realize ni Han Byung-woo na huli na, nagalit siya at pinuna si Jang Yaung-hae, sinabing ang pag-enjoy sa bunga ng paggawa ng iba ay isang kahinaan. Nagdahilan si Jang Yaung-hae na ginagaya niya lang ang kanyang pamilyar na paraan ng paggawa. Pinalalahanan din niya si Han Byung-woo na ito ang kanyang tunay na teritoryo at ang Jomche ay isang stepping stone lang para sa kanya. Hiniling niya na gawing tuluyan nang hindi maibenta ang ulam na iyon sa Jomche. Umuwi si Han Byung-woo sa Jomche na may malungkot na mukha nang walang nakakapansin. Agad niyang ibinalik ang receipt book sa dating lugar. Ngunit nang inilagay niya ito, lumitaw si Moyonjo sa likod niya. Sa kabutihang palad, hindi niya napansin ang ginawa niya. Pagkatapos kumain, iniwan niya si Moyonjo ng isang piraso ng papel. Nagsinungaling na masama ang kanyang pakiramdam at humingi ng kalahating araw na pahinga. Nalaman ni Moyonjo mula kay Shin Chon-siu na si Jang Yaung-hae ay dumating sa Jomche. Sa sandaling iyon, mali pa rin niyang inakala na si Jang Yaung-hae ay ang ex-girlfriend ni Han Byung-woo. Sa makatuwid, nagduda siya na humingi si Han Byung-woo ng pahinga upang hanapin siya. Hindi na nagtanong pa si Moyonjo. Naglabas siya ng isang mangkok ng kanyang espesyal na lugaw na munggo, umaasang maibsan ang kanyang pagiging masungit. Naging emosyonal at nahiya si Han Byung-woo at nais niyang sabihin kay Moyonjo ang totoo. Ngunit nang makita niya ang malinaw na mga mata ni Moyonjo, nawala na naman ang kanyang lakas ng loob. Kinabukasan, may dumating na bisita sa restaurant na nakasuot ng sombrero. Pagkaalis ng bisita, nag-iwan siya ng lighter sa lamesa. Agad na napansin ni Han Byung-woo na ang lighter na ito ay eksaktong katulad ng isa na naging sanhi ng sunog sa restaurant. Naalala niya bigla na ang taong ito ay ang parehong lalaki na nagprotesta sa harap ng korporasyon dahil sa pagbili ng kanyang restaurant. Agad na pumunta si Han Byung-woo sa bahay ng lalaki at tinanong siya kung bakit niya sinunog ang Jomche. Diretsong sinabi ng lalaki na para ito sa paghiganti. Noong una, nagprotesta siya sa loob ng ilang araw, ngunit walang sinuman ang nagmamalasakit habang si Han Byung-woo ay nabubuhay sa isang madaling buhay, kaya't hindi niya ito kinaya. Kaya gusto niyang bigyan siya ng leksyon. Malakas na binalaan ni Han Byung-woo ang lalaki na kung mangahas pa itong galawin ang Jomche, hindi niya ito mapapatawad. Pagkatapos makipag-usap sa lalaki, pumunta si Han Byung-woo sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na haharapin ng korporasyon ang arsonista at hiniling sa kanya na bumalik kaagad sa kanyang posisyon. Binanggit din niya na mataas ang pagtingin ng mga hukom sa ulam sa araw na iyon. Kung makakamit nila ang 3 Michelin star, hindi na magagawa ng ibang mga restaurant ang ulam na ito. Ang pinakamahusay na paraan ay isara ang Jomche. Nakiusap si Han Byung-woo sa kanyang ina na bigyan pa siya ng oras. Pinaalalahanan naman siya ng kanyang ina na dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang dating paraan at gumamit ng anumang paraan upang makuha ang resete. Si Han Byung-woo ay nasa isang dilema. Walang alam si Moyonjo. Upang mapawi ang kanilang pagod sa loob ng maraming araw, dinala sila ni Moyonjo sa isang templo kung saan siya lumaki upang mag-relax. Ang lahat ay nakikipag-ugnayan sa mga monghe sa templo at dahan-dahang lumabas ang kanilang kalooban. Noong gabing iyon, tahimik na hinanap ni Han Byung-woo si
si Moyonjo. Nais niyang aminin ang tungkol sa pagnanakaw ng recipe. Ngunit sa halip ay hinila siya ni Moyonjo upang tingnan ang buwan. Hindi niya masira ang maganda at payapang sandali na ito, kaya't sinira niya ulit ang kanyang salita. Nagbahagi siya ng mga kwento tungkol sa kanyang pagkabata. Noong panahong iyon, siya ay inabandona. Natagpuan siya ng pinuno ng templo at itinuring siyang sariling anak. Ang mga monghe sa templo ay itinuring din siyang pamilya. Ito ang kanyang permanenteng tahanan. Hiniling din niya kay Han Byung-woo na sabihin ang kanyang kwento at binanggit niya ang unang pagkakataon. Kinain ni Han Byung-woo ang kimchi sa jomche at isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Agad na naniwala si Moyonjo na siya ay isang tao na may kwento. Sinabi lang ni Han Byung-woo na nakakain na siya ng kimchi na may katulad na lasa na gawa ng kanyang lola at ayaw niyang magsalita pa. Bago sila umalis sa templo, sinabi ng monghe sa kanila na walang sinuman sa mundo ang hindi nagkakamali. Ang mga taong hindi makita ang katotohanan ay mananatili magpakailanman sa kadiliman. Umaasa siya na pagkatapos nilang bumalik, makikita nila ang kanilang sariling katotohanan. Ang mga salita ng monghe ay nagpaalala kay Han Byung-woo. Pagkabalik sa restaurant, nagpa siya siyang maging tapat kay Moyonjo. Inamin niya na pagkatapos niyang pumunta rito, naintindihan niya na ang mga tao ay hindi nabubuhay ng mag-isa at ang katapatan ay mas mahalaga kaysa sa pera. Bago pa siya matapos magsalita, biglang hinawakan siya ni Moyonjo at hinalikan siya. Nais ni Han Byung-woo na magpatuloy sa kanyang pag-amin, ngunit biglang sumugod ang kanyang kapatid. Ilang sandali bago nito, nakatanggap ang kanyang kapatid ng mensahe mula kay Han Byung-woo na sinasabing ayaw na niyang bumalik sa kanyang dating posisyon at tinalikuran na niya ang kanyang pagiging tagapagmana ng morto. Gayunpaman, nang malaman ng kanyang kapatid na nagtagumpay ang restaurant na makamit ang 3 Michelin star salamat sa recipe na ninakaw ni Han Byung-woo, naisip niya na niloloko siya ni Han Byung-woo at nagagalit siya at nagpasya siyang bigyan siya ng leksyon. Nang dumating siya sa harap ni Han Byung-woo, tinamaan niya siya. Inilantad ni Moyonjo na si Han Byung-woo ay pumunta roon upang magnakaw ng recipe at ginamit niya ang isang ulam mula doon upang makamit ang 3 Michelin star. Sa harap ng tanong ni Moyonjo, hirap na inamin ni Han Byung-woo ang kanyang orihinal na layunin na kunin ang recipe upang maisara ang jomche. Hindi matanggap ni Moyonjo ang malupit na katotohanan ito at nagalit siya na niloko niya ang kanyang katapatan. Ayaw na siyang pakinggan ni Moyonjo at hiniling na umalis siya kaagad. Nasaktan si Moyonjo sa panlilinlang at si Han Byung-woo ay nawala ng ulirat dahil sinira niya ang lahat. Samantala, nagdiwang ang morto ng malaki dahil sa pagkapanalo ng 3 Michelin star. Hinahangaan ng lahat ang ina ni Han Byung-woo dahil ang kanyang matagal ng pagnanasa ay natupad na. May gustong gumawa ng documentary tungkol sa morto ang isang producer upang ipalaganap ang mga kontribusyon ni ina Han Byung-woo sa industriya ng pagkain. Dahil nakikita niya ang motibo ng kabilang panig at gusto niyang linisin ang kanyang sarili sa kontrobersya ng kanyang sikat na 3-star Michelin restaurant, matatag niya itong tinanggihan. Mahirap maibsan ang kalungkutan ni Moyonjo. Gaya ng dati, nagbiro sina Jin Myung-suk at Shin Chon-seung habang papunta sa restaurant, ngunit nakita nila si Moyonjo na nakaupo at tulala. Hindi nila makita si Han Byung-woo. Nais sanang tawagan ni Shin Chon-seung si Han Byung-woo, ngunit pinigilan siya ni Moyonjo. Sinabi niya na sa hinaharap, 3 na lang silang matitira sa restaurant at hindi na darating pa si Han Byung-woo. Akala ni Shin Chon-seung na nag-away ang mag-asawa, ngunit pakiramdam naman ni Jin Myung-suk ay mayroong nakatagong dahilan. Hindi lang simpleng away ang nangyari. Hindi na nagpaliwanag pa si Moyonjo at itinutuon ang buong isip niya sa pagluluto. Gayunpaman, siya na dating perpekto ay paulit-ulit na nagkakamali. Kung hindi man nakakalimutan ang sarsa, hindi naman malinis ang mga tinik ng isda. Napansin ni Jin Myung-suk na sa kasalukuyang kalagayan ni Moyonjo ay hindi siya angkop para magluto. Nang tanungin kung ano ba talaga ang nangyari, hindi na nagtago pa si Moyonjo at sinabi na sa simula pa lang ay dumating na si Han Byung-woo para nakawin ang recipe. Mahirap man paniwalaan para kay Shin Chon-seung. Ngunit ang seryoso at malungkot na mukha ni Moyonjo ang nagpilit sa kanya na maniwala. Bumalik si Han Byung-woo sa pangunahing tindahan ng restaurant at nagbitiw kahit pinigilan siya ng kalihim at ni Jang Yaung-hae. Bitbit ang kanyang mga gamit, lumabas siya sa malakas na ulan. Naalala niya ang mukha ni Moyonjo na nasaktan dahil sa kanya. Hindi niya mapigilang humagulhol sa ilalim ng ulan. Ang ina ni Han Byung-woo na mas pinahahalagahan ang kita kaysa sa lahat ay agad na tinawag ang kanyang panganay na anak nang malaman niyang nagbitiw siya. Inutusan niya itong isara ang restaurant sa kanyang pangalan at kontrolin ang pangunahing tindahan ni Han Byung-woo. Ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang 3-star Michelin na reputasyong nakamit ni Han Byung-woo. Samantala, upang ayusin ang kanyang sarili, pansamantalang isinara ni Moyonjo ang restaurant at bumalik sa templo kung saan siya lumaki. Nang makita ang monghe, nasaktan siya at sumugod sa mga bisig nito at humagulhol ng malakas. Inalo siya ng monghe at sinabing bitawan na niya ang mga komplikadong iniisip. Para maghanap ng kapayapaan sa isip, ang isang batang babaeng inampon sa templo ay humingi ng matamis na tinapay. Ang lahat ay taimtim na tumingin kay Moyonjo, umaasa na matutupad niya ang hiling ng bata. Ngunit sa templo, walang mga sangkap o kagamitan para makagawa ng matamis na tinapay. Inalala ng monghe kay Moyonjo na noong bata pa siya, lagi siyang naghahanap ng paraan para makagawa ng mga pagkain na gusto niyang kainin. Dapat niyang
panatilihin ang kanyang pagiging malikhain tulad noong bata pa siya. Nabuksan ang isip ni Moyonjo at ginamit ang mga sangkap at kagamitan na mayroon doon para gumawa ng isang magandang matamis na tinapay. Upang matugunan ang panlasa ng bata, pinalamusan niya ito ng mga dilatang strawberry. Sa gabi, nanood sila ng mga bituin kasama ng monghe at sinabi ni Moyonjo ang kanyang sakit. Nang ibigay mo ang iyong buong puso, ngunit niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Inalala ng monghe ang mga nakaraan. Nang umalis si Moyonjo sa templo bilang isang may gulang na, nag-alala ang monghe tungkol sa kanyang buhay sa labas. Hanggang sa makita niya siyang gumawa ng matamis na tinapay kanina, natuklasan niya na nagbago na ang pananaw niya sa pagluluto. Sa kasalukuyan, mas pinapahalagahan niya ang damdamin ng bawat sandali kaysa sa kanyang sariling proseso ng pagluluto. Pinayuhan siya ng monghe na pag-isipan ng mabuti ang dahilan ng pagbabago, at marahil ay makikita niya ang sagot na gusto niya. Hindi makatulog si Moyonjo. Nagising siya para maghanda ng almusal para sa mga monghe. Habang nasa kusina, nakita niya ang kanyang sarili noong bata pa siya. Nagtatanong ang batang Moyonjo sa kanya kung hanggang kailan siya magtatago. Hindi siya dapat magluto dito, dapat siyang bumalik sa dongche. Agad na umiyak si Moyonjo na may magkahalong damdamin. Dinalhan siya ng monghe ng paborito niyang pagkain noong bata pa siya at sinabing si Han Byulmu na nagpahirap sa kanya ay lihim na pumunta dito ngunit nagtago sa dilim at hindi naglakas loob na makipagkita. Ikinagalit ni Han Byulmu ang kanyang sarili. Akala niya ay isang taong maluwag ang pag-iisip, ngunit ngayon siya ay isang duwag na hindi kayang sabihin ang totoo niyang nararamdaman. Pinayuhan ng monghe si Moyonjo na bumaba sa bundok na may maraming problema. Tanging sa matapang na pagharap sa mga ito, makakahanap siya ng solusyon at makakamit ang tunay na kapayapaan. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Moyonjo na gulo na pala sa ibaba ng bundok. Ang Michelin Guide ay opisyal na nag-anunsyo ng mga Korean restaurant na nakakuha ng 3-star Michelin. Nag-aabang ang ina ni Han Byulmu, ngunit hindi inaasahan na bukod sa kanilang restaurant, mayroon pang isang restaurant na nakakuha rin ng 3-star Michelin. Nito ay ang Jeongchai ni Moyonjo. Walang nakakaalam na nakakuha ng 3-star Michelin ang Jeongchai dahil sa mag-asawang taga-ibang bansa na kanilang tinanggap dati. Ang ama ng babae ay isang judge sa Michelin Organization. Hindi niya pa rin makalimutan ang pagkain na niluto ni Moyonjo at siya mismo ang nagdagdag ng isang 3-star Michelin para sa Jeongchai. Ang ina ni Han Byulmu na gusto sanang suluhin ang tuktok ay hindi masaya sa resulta at agad na pumunta sa producer. Inimbita na siyang lumabas sa palabas at hiniling na mag-shoot ng episode sa ibang paraan. Pagkatapos nito, inutusan niya ang isang tao na hanapin si Han Byulmu na umiinom para malimutan ang kanyang problema. Noon lang nalaman ni Han Byulmu na nakuha rin ng Jeongchai ang 3-star Michelin. Gayunpaman, hindi niya alam kung ano ang intensyon ng kanyang ina. Diretsahang sinabi ng ina niya na ang plano ay maglaban ang Morto at Sonche para sa 3-star Michelin na trono na dapat ay para lang sa isang restaurant, tulad ng matagal na nilang kompetisyon ng kanyang kapatid kung saan may isang panalo lang. Malinaw na sinabi ni Han Byulmu na wala siyang interes sa pakikipagkompetensya sa kanyang kapatid o sa pagmamana ng Morto. Nakita ng ina niya na hindi siya sumusuko, kaya agad siyang nagbanta at sinabi na nabili na ng Otto ang gusali kung saan matatagpuan ang Jeongchai. Kung hindi ka makikipagtulungan sa paggawa ng pelikula, hindi na makakabalik pa si Moyonjo sa industriya ng pagkain. Para iligtas ang Jeongchai, hinanap ni Han Byulmu sina Jin Myung-suk at Shin Chon-siu. Tinanggap niya ang kanilang pag-aalipusta at pagbabatikos, lumuhod at nagmakaawa sa kanilang tulong upang mapanatili ang Jeongchai. Galit na galit si Jin Myung-suk at matatag na hindi siya papatawarin. Bumalik si Han Byulmu sa Jeongchai upang mag-isip ng solusyon. Hindi inaasahan na pagkatapos ng isang gabi, nagbago ang isip nila Jin Myung-suk at Shin Chon-siu. Sumang-ayon silang protektahan ang Jeongchai kasama niya. Kasama rin silang dumating ang may-ari ng tindahan ng karne at gulay. Emosyonal na niyakap ni Han Byulmu ang bawat isa sa kanila. Salamat sa kanila sa kanilang pagpayag na magtulungan. Ang film crew ay handa na para sa opisyal na shooting. Ang restaurant ay nagsimulang maging abala at tensyonado. Hindi nagpahuli ang Zomche. Inayos ni Han Byulmu ang lahat para magtrabaho ng masigla. Pinasigla ang lahat na ang shooting na ito ay may kinalaman sa kapalaran ng Zomche. Kahit wala si Morganzu, dapat nilang ibigay ang kanilang buong lakas upang manalo sa labanang ito. Ang mga naroroon ay pumalakpak at sumigaw. Siguradong mananalo ang Jeongche. Ang huling labanan sa pagitan ng Morto at Jeongche ay opisyal na nagsimula. Sa panel ng hurado, bukod sa ina ni Han Byulmu, nang lumabas ang isa pang hurado, natigilan si Han Byulmu at ang iba pa. Ang kalaban ay walang iba kundi ang ama ng dayuhang nobya na kanilang tinanggap. Ang ama ng nobya ay bumunot ng isang tanong para sa dalawang restaurant at itinalaga ang manok bilang sangkap. Una, 30 eksperto at sikat na personalidad ang susubok at magbibigay ng puntos. Pagkatapos, ang dalawang hurado ang magbibigay ng puntos. Ang may mas mataas na kabuang puntos ang siyang mananalo. Bilang kasalukuyang head chef ng Jeongche, nagdesisyon si Jin Myung-suk na gawin ang nilagang manok na may red wine batay sa recipe ni Moyonjo. Upang makagawa ng masarap na nilagang manok, ang kalidad ng sariwang manok ay susi. Abay-abala si Han Byulmu at ang iba pa buong araw, ngunit wala silang nakuhang kahit ano. Hinala ni Han Byulmu na dahil sa hindi patas na kompetisyon ng Motu, pinutol ang kanilang supply. Kaya't sa huli, wala silang magagawa kundi tanggapin ang pangalawang opsyon na gumamit ng frozen na karne. Bago matapos ang shift, pinasigla ni Han Byulmu ang lahat na kahit frozen na karne ang gagamitin, kailangan pa rin nilang lumikha ng natatanging lasa. Kailangan nilang ibuhos ang lahat ng kanilang lakas sa labanang ito. Matapos umalis ang lahat, tahimik na bumalik si Mao Yeonjo mula sa
templo. Sa loob ng ilang araw na hindi sila nagkita, parang malayo na ang loob niya at hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat, kaya nais niyang umiwas muna. Sa sandaling iyon, biglang lumabas ang kapatid ni Han Sonu. Walang anumang pagpapahalaga si Mao Yeonjo kay Han Sonu. Mayabang siya at walang kaaya-ayang mukha. Tinanong niya ang intensyon nito sa pagpunta doon. Sinabi ni Han Sonu sa kanya, sa mata ng kanyang ina, ang career ay palaging una. Lumaki siya at si Han Byul-moo sa ganoong kapaligiran at lubos niyang kinasusuklaman ito. Sana ay maintindihan ni Ma Yeonjo ang nakaraan ni Han Byul-moo at bigyan siya ng isa pang pagkakataon para alamin ang katotohanan. Si Ma Yeonjo ay nagkusang pumunta sa restaurant ni Han Byul-moo. Humingi ng tawad ang kalihim ni Han Byul-moo sa pagkuha ng lihim na receipt at nagmakaawa sa kanyang pagpapatawad. Sinabi rin ng kalihim na bago pa makilala ni Han Byul-moo si Ma Yeonjo, siya ay isang taong puro kita lang ang alam at walang pakiramdam. Noong bata pa sila, naging abala ang ina ni Han Byul-moo sa kanyang career at pinabayaan ang kanyang mga anak. Si Han Byul-moo ay naghahangad ng pagmamahal ng ina, ngunit lagi siyang dinededma. Sa kabutihang palad, kasama niya ang kanyang lola. Pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang lola, nadurog ang puso ni Han Byul-moo. Ngunit ang ina ni Han Byul-moo, bilang nag-iisang anak na babae, ay hindi dumalo sa libing dahil sa trabaho. Ang pagpanaw ng kanyang lola ay nag-alis sa huling pag-asa ni Han Byul-moo para sa pagiging tao. Hanggang sa makilala niya si Ma Yeonjo, nahanap niya ulit ang kanyang sarili at naging malambot at mabait. Sa oras na ito, hindi pa alam ni Han Byung-moo na bumalik na si Ma Yeonjo at naintindihan na niya ang kanyang nakaraan. Masigasig na tinulungan ni Han Byung-moo si Jin Myung-suk na gamitin ang frozen na manok para gawin ang perpektong nilagang manok na may red wine. Ang mga sikat na online na hurado ay sunod-sunod na tinikman ang inihaw na manok ng Motao at ang nilagang manok ng Jongche. Ang dalawang pangunahing hurado ay dumating sa Jongche. Matapos matikman ang nilagang manok na may red wine, binigyan nila ito ng puntos. Pinagsama-sama ng producer ang mga puntos ng mga sikat na hurado at ibinigay ang resulta sa ina ni Han Byung-moo. Ipinahayag niya na nakuha ng Dongchai ang 73 puntos, habang ang morto naman ay 89 puntos. Ang assistant ng ama ng nobya ay bumulong din na ang Dongchai ang nanalo. Gayunpaman, inihayag ng ina ni Han Byung-moo sa harap ng kamera na pantay ang puntos ng dalawang restaurant at tabla sila. Nagalit ang ama ng nobya at sinigawan siya na binabaluktot niya ang katotohanan at umalis kaagad. Hindi na tinag ang ina ni Han Byul-moo at idineklara na magpapatuloy ang laban. Tinuligsa ni Han Byul-moo ang kanyang ina sa kanyang kawalang katarungan. Ibinuhos nila ang kanilang buong puso, ngunit binigyan sila ng hindi patas na trato. Nang magkaharap ang mag-ina, biglang lumitaw si Mao Yeonjo at tinanggap ang hiling para sa isa pang laban. Iminungkahi niyang sa pagkakataong ito, hindi na kailangan ng ibang hurado. Kukuha lang siya ng isang piraso ng manok at ipapatikim sa ina ni Han Byul-moo. Kung hindi nasiyahan ang ina ni Han Byul-moo, kusang loob niyang isasara ang Rongche. Sumang-ayon ang ina ni Han Byul-moo at kinumpirma ito. Kinuha ng kamera ang lahat ng sinabi ni Ma Yeonjo at pagkatapos ay umalis siya ng may kasiyahan. Humingi ng tawad si Han Byul-moo kay Ma Yeonjo at gustong pag-usapan ang kanilang relasyon. Hindi siya binigyan ni Ma Yeonjo ng pagkakataon na magsalita at sinabing maghintay na matapos ang karagdagang laban. Sa oras na ito, nakatanggap si Han Byul-moo ng mensahe mula sa kanyang kapatid na nag-imbita sa kanya na uminom. Sa unang pagkakataon, umupo ang dalawang magkapatid at nag-usap ng mahinahon. Pareho nilang naintindihan na sila ay malapit sa isa't isa at ang sistema ng pagpili ng tagapagmana na ginawa ng kanilang ina ang naglayo sa kanila. Sadyang sinira ang kanilang relasyon at ginawang magkumpetensya. Palayo ng palayo sila sa maling landas. Tuwang-tuwa ang kanyang kapatid dahil nahanap na ni Han Byung-woo ang talagang gusto niya. Pinayuhan din siya ni Han Byung-woo na pakinggan ang kanyang puso at huwag basta-bastang magtrabaho para sa kanilang ina. Kinabukasan, dumating ang ina ni Han Byung-woo sa Rongche sa tamang oras. Gustong tumulong ni Han Byul-moo, ngunit pinalabas siya ni Mo Yeonjo. Inila ni Shin Chon-sung ang ina ni Han Byul-moo at si Han Byul-moo para maupo sa isang mesa. Pagkatapos ng maikling panahon, dinala ni Mao Yeonjo ang pagkain para sa dalawang Han Byul-moo, isang bahagi para sa bawat isa. Ipinakilala niya ito bilang isang family dish na kinakain ng bawat Korean noong bata pa sila. Sa kanyang pagkawala sa panahong ito, naintindihan niya na sa pagluluto, dapat unahin ang kagustuhan ng kumakain. Sana ay magising ng pagkain na ito ang nawawalang pagmamahal ng mag-ina. Kinain ni Han Byung-moo ang isang piraso ng maanghang na kimchi na eksaktong kapareho ng ginawa ng kanyang lola. Sa pagpupursigi niya, kinuha rin ng ina niya ang kanyang chopsticks. Nakita niya ang hipon na pancake at naalala niya noong bata pa siya, noong nasa isang palabas siya at gustong ipakita ang kanyang pagiging maalalahanin. Nagsinungaling siya sa harap ng kamera na sinasabing madalas niyang lutuin ang putahing ito para sa kanyang mga anak. Ang totoo, hindi niya kailanman inalagaan ang araw-araw na pagkain ng kanyang mga anak. Natinag ang kanyang nagielong puso. Sa una, gustong umarte ng ina ni Han Byung-moo sa harap ng kamera na parang nahihirapan siyang lunukin ang pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya makapili. Laban sa kanyang konsensya, sa huli ay pinuri niya ang pagkain ni Ma Yeonjo bilang napakasarap. Madaling nalutas ni Ma Yeonjo ang karagdagang laban. Nakuha ng ina ni Han Byul-moo ang nais niyang pangpromosyonal na eksena. Bago siya umalis, idineklara niya na maaaring magpatuloy
magpapatuloy ang Zhongcha sa negosyo at hindi na sila magkakalaban pa. Bago sumakay sa kotse, tiningnan ng kanyang kapatid si Han Byulmu at muling inanyayahan si Han Byulmu na uminom kasama siya kapag may oras. Pagkatapos nito, bumalik ang kanyang kapatid sa kotse. Hindi niya inaasahan na maririnig ang isang pangungusap mula sa kanilang ina na hindi pa niya naririnig. Sa susunod, gusto ko ring sumama para bisitahin ang inyong lola. Pagkatapos maihatid ang kanyang ina at kapatid, sabay-sabay na nakahinga ng maluwag sina Han Byulmu at Moryonju. Nang makita si Moryonju na pabalik na sa restaurant, nagmamadaling sinundan ni Han Byulmu si Moryonju. Humingi siya ng tawad para sa kanyang orihinal na intensyon na nakawin ang result. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na bigyan siya ni Moryonju ng pagkakataon na bumawi. Huminto si Moryonju at sinabi ang mga problema na idinulot ni Han Byulmu simula nang magkakilala sila. Ang mga salita na tila nagrereklamo ay puno ng kasiyahan. Napakaraming magaganda at di malilimutang alaala silang dalawa. Niyakap ni Han Byulmu si Moryonju at ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Habang sila ay maghahalikan na, sina Shin Miansop at Shin Chon siyang napalihim na nakikinig sa malapit ay aksidenteng nakalikha ng ingay. Agad na hinabol ni Han Byulmu si Shin Chon siyang dahil sinira niya ang sandali. Masaya silang nagtawanan ang apat. Magkasamang bumalik sa mga araw ng pakikipaglaban ng magkatabi. Dito nagtatapos ang pelikula. Dito na tayo magtatapos ngayon. Pindutin ang like at mag-comment at i-follow ang channel para hindi makaligtaan ang mga bagong video araw-araw. Huwag kalimutang i-check ang review channel.